Kamusta, mahal kong kapatid? Naway sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. Ako si Pastor Antonio Junior at tutulungan kitang makatulog ng payapa. Nais kong magbahagi ng pinagpalang salita, ipagdasal ka at magpahayag ng propesya sa iyong buhay. Pagkatapos ng panalangin, magbibigay ako ng pagpapala na para bang Diyos ang nakikipag-usap sa iyo. Amen. Nais kong malaman mong hindi ka narito ng walang dahilan. May plano talaga ang Diyos ng pagpapala at kapayapaan sa iyong buhay. Hindi lang ito klise. Iyan ang nakasulat sa Jeremias 20:11. Gusto kong ilagay mo ang ulo mo sa unan at matulog ng payapa na alam mong di ka iiwan ng Panginoon. Huwag kang mag-alala, pakalmahin mo ang puso mo at magtiwala sa salitang ibabahagi ko. Ang Diyos ang may kontrol sa lahat. Kahit hindi mo makita ang kanyang pagkilos o tila tahimik siya, tandaan mong kumikilos siya para sa mga nagtitiwala at naghihintay sa kanya. Nakasulat ito sa Isaías 64, talata 4. Mga kapatid, lahat ng sinasabi ko ay hindi galing sa sarili kong opinyon, kundi nakabatay sa salita ng Diyos. Dahil ito ang nagbago ng buhay ko at sigurado akong mababago rin ito ang buhay mo. Amen. Kaya samantalahin mo ang sandaling ito para palayain ang sarili mo sa lahat ng nasa isipan mo na bumabagabag sa iyo. Ibigay mo ang iyong mga pangamba, takot at kasalanan. At sigurado, kung magsisisi ka ng taos puso, kung handa kang lumakad kasama ang Panginoon, hahawakan ka niya sa kamay at gagabayan ka niya sa tamang landas. Amen. Kaya kung bago ka rito, hinihiling ko na mag-subscribe ka sa aking channel, i-activate mo ang notification bell para ikaw ang unang makakatanggap ng mga susunod kong video na ilalagay ko. Araw-araw, ginagawa ko ang panalangin sa umaga, panalangin sa gabi, at isang panalangin para makatulog ng payapa. Sa mensahe natin na yon, babasahin ko ang bahagi ng awit 50, isa na isinulat ni Haring David. Tingnan ang sinabi niya. Maawa ka sa akin, O Diyos, dahil sa iyong pag-ibig at dakilang habag. Pawiin mo ang aking pagsuway, hugasan at linisin mo ako sa lahat ng aking kasalanan, sapagkat kinikilala ko ang mga ito at laging nasa harapan ko. Laban sa iyo ako nagkasala at ginawa ko ang hindi mo kinalulugdan, kaya't makatarungan ang iyong hatol at tama ka sa paghatol sa akin. Tingnan ninyo ito mga kapatid, sinulat ni David ang salmong ito matapos siyang harapin ni Propeta Nathan tungkol sa kanyang mabigat na kasalanan. Nagkaroon siya ng relasyon sa babaeng may asawa matapos niya itong makitang naliligo sa ilog. At nang malaman niyang buntis ito, iniutos niya na ilagay ang asawa nito na isang sundalo ng hukbo ng Israel sa unahan ng labanan upang mapatay. Ibig sabihin, malaki ang naging pagkakamali ni Davi at gumawa siya ng mga hindi kanais-nais sa Panginoon. At dahil dito, ang awit 51 ay isang awit ng pagtatapat at pagsisisi. Tulad ng kay Davi, nang nakita at ginusto niya ang babaeng naliligo, marami sa atin ang nagdedesisyon at kumikilos nang hindi iniisip ang mga magiging bunga nito. Ang mahalaga sa oras ng pagpili ay ang agarang kasiyahan at ang pakinabang na makukuha natin. Sem se preocupar com o preço na tayo rin ang magbabayad. Ang padalos-dalos na kilos ay nakakasama sa marami at iilan lang ang Kristiyanong sumusunod dito. Pero ang resulta sa kasamaang palad ay napakaraming alitan, problema sa pamilya, problema sa pera, problema sa relasyon at marami pang iba. Maaaring nararanasan mo ito ngayon at ang konsensya o pagsisisi ang dahilan kaya hindi ka makatulog ng payapa. Kapag tinutukso ka ng dyablo, tandaan mo ito. Palagi niyang pinapakita na maganda ang kasalanan, pero itinatago niya ang totoong kahihinatnan nito. Ang pagdurusa, ang pagkawala, ang kalungkutan, ang sama ng loob. At yan mismo ang nangyari ng si David. Mula sa terasa ng kanyang palasyo ay nakita ang asawa ng ibang lalaki na naliligo sa ilog. Sinamantala ni Satanas ang kahinaan ng hari ng Israel para ipakita kung gaano kasarap sumiping sa ang babaeng iyon. Nais ni Satanas na itanim sa isipan ni David ang sarap na mararamdaman niya, ang sarap ng ipinagbabawal, ang sarap ng kasalanan at doon bumagsak si David. Kahit isa siyang lalaking lubos na pinagpala at kilala sa Biblia bilang lalaking ayon sa puso ng Diyos, nagkamali pa rin siya ng pagpili. At sa aklat ng 2 Samuel, Kabanata 7, sinabi ng Diyos kay Haring David ng ganito, Davi, anak ko, lumakad ka kasama ko, at pagpapalain kita ang iyong sambahayan at ang iyong kaharian.
Ganon din ang sabi ng Panginoon na yon, nangangako siyang pagpapalain at iingatan tayo sa lahat ng aspeto ng buhay. Pero para mangyari yon, kailangan nating maging masunurin. Kailangan nating hangarin ang isang buhay na banal. Marami, tulad ni David, ang nakakalimot sa salita ng Panginoon kapag ang kasalanan ay lumalapit sa kanila sa mapanuksong paraan na mahirap tanggihan. Ngunit mga kapatid, may kondisyon ang biyaya ng Diyos. Hindi tayo pinoprotektahan laban sa bunga ng maling desisyon. Palagi nating aanihin ang ating itinanim tulad ng nangyari kay David. Sinasabi sa Biblia na ang babaeng yon na ang pangalan ay Batseba ay nabuntis. Ngunit ang batang isinilang mula sa labas ng kasal na relasyon na yon ay namatay makalipas lamang ang ilang araw. Bukod dito, labis na naapektuhan ang kanyang kaharian dahil doon. Isipin mo kung si David ay nagdesisyong ipagpatuloy na lang ang ginagawa niya nang makita ang babaeng may asawa na naliligo. Sa pag-iisip ng ganito, hindi ako dapat masangkot sa babaeng ito at sigurado babaguhin nito ang takbo ng kanyang hinaharap. Hindi sana siya naging mamamatay tao sinungaling at nayugyog ang kanyang paghahari gaya ng nangyari. Mas gaganda rin ang buhay mo kung di mo papakinggan ang kaaway at gagawa ka ng tamang desisyon. Naiintindihan mo ba ang mensaheng ito? Nararamdaman mong para sa'yo ang salitang ito, kaya tandaan mo, may pag-asa pa rin para sa'yo. Kung nagkamali ka ng desisyon at inaani mo ang mapait na bunga ng pagsuway, tandaan mong hindi pa lahat ay nawala. Gawin mo lang ang ginawa ni David at makipagkasundo ka sa Panginoon. Nang isulat ni David ang awit 51 na binasa ko sa iyo sa simula ng videong ito, hindi lang niya kinilala ang kanyang mga pagkakamali, kundi humingi rin siya ng tawad sa Diyos at nangakong magbabago. Sua postura a partir dali. Sinasabi ko na hindi ang nakaraan, kundi ang mga gagawin mo mula ngayon ang tunay na nagtatakda ng iyong pagkatao at magdadala ng pagbabago. Alam ni David na maawain ang Diyos kaya nagpasya siyang bumalik sa kanya. Kapatid, huwag mawalan ng pag-asa at huwag nang bumalik sa dati. Pinapatawad ka ng Diyos. Kahit sabihin ng dyablo na lumayo ka na ng husto, na wala ka ng kaligtasan, kasinungalingan yon. Ang dugo ni Jesus ay patuloy na dumadaloy sa krus ng Kalbaryo. Gusto kanyang patawarin at bigyan ng bagong simula? Hindi mahalaga kung gaano ka marumi o nagkasala ngayon, magdesisyon kang talikuran ang kasalanan. Nararamdaman ko sa aking espiritu na marami sa inyo ay nasa bawal na relasyon kahit hindi pa kayo nagkakaroon ng pakikiyapid o pagtatalik. Sinabi ni Jesus na ang simpleng pagtingin at pagnanasa sa isang tao ay katumbas na rin ng pakikiyapid. Malaking kasalanan ito. Siyempre, may malaking pagkakaiba sa mga magiging resulta. Magkaiba ang tumingin ka lang sa isang tao at nagnasa kaysa sa pinatagal mo ang nararamdaman mo at nauwi sa pagtatalik ninyo. Ito ay kasalanang may mas mabibigat na kahihinatnan pero nais kang iligtas ng Diyos. Gusto niyang burahin ang iyong nakaraan na parang hindi ka nagkasala. Para mangyari ito, magtiwala ka lang sa sakripisyo ni Jesus. Sa huli, ang kaligtasan ay dahil sa biyaya, hindi dahil sa ating mga gawa, hindi dahil sa ating ginagawa. Amen. Ngayon, nais kong ipagdasal ang iyong buhay, mamagitan para sa iyo, ipikit mo ang mata at magtuon sa panalangin. Sa huli, hinihiling kong manatili ka dahil may salita ang Diyos para sa iyo at nais kong magamit ako ng Panginoon sa iyong buhay. Amen. Tayo'y manalangin. Panginoon, Diyos at Ama, lumalapit kami ngayong gabi upang magpasalamat sa panibagong araw ng buhay. Salamat Panginoon sa iyong pag-aalaga sa amin sa lahat ng oras. Ipinagkakatiwala namin sa iyo, aking Ama, ang lahat ng aming pagod, pagkabigo, kawalang katarungan, pangamba, takot, pagkadismaya at mga kagalakan. Ama, salamat sa iyong patuloy na pag-aalaga. Tay-inam na maipagkakatiwala namin sa iyong mga kamay ang aming mga pasanin. Maraming salamat Panginoon sa pagkakaroon namin ng tahanan, pamilya, trabaho at mga taong laging kasama sa aming paglalakbay. Ama, nagpapasalamat din kami sa iyo para sa iyong katapatan at sa iyong walang kondisyong pagmamahal. Hindi kami karapat-dapat pero patuloy pa rin kaming pinagpapala at minamahal. Panginoon, gaya ni Haring David, mapagkumbaba kaming lumalapit upang humingi ng kapatawaran sa aming mga maling desisyon. O Diyos, madalas kaming matigas ang ulo at alam ang dapat gawin pero hindi ginagawa.
Ngunit dahil dito, narito kami, ipinapahayag ang aming mga kasalanan, kinikilala ang iyong dakilang awa. Ama, nangako kang pagpapalain kami at gagawin ang mabuti para sa amin kung susunod kami sa iyong salita. Kahit ganun, Ama, madalas kaming sumuway kaya hindi na kami nagtitiwala sa sarili. Hindi tiyak ang bukas, ngunit hinihiling namin na yon, O Ama, na palakasin mo kami. Ayaw naming palungkutin ang iyong puso, aking Diyos. Tinutukso kami ng kaaway ng wad na kaligayahan at pakinabang ng kasalanan. At kinikilala namin na madalas naming inahayaan ang laman na mangibabaw kaysa sa espiritu, hinahayaan naming makapasok ang kasalanan sa aming puso nang hindi iniisip ang masasamang kahihinatnan na maaring idulot nito sa amin. Ayaw na namin ng ganitong buhay, Panginoon, kaya humihingi kami ng awa, inaamin ang aming kasalanan at kinikilala naming si Jesus ang nagdala ng aming mga kasalanan sa krus. At dahil dito, siya ay nahatulan. Dahil dito, siya ay nagdusa ng parusang nararapat sana sa amin. Upang ngayon, magkaroon kami ng kapatawaran, kalayaan at bagong pagkakataon. O Diyos, salamat dahil tulad ng pagpapatawad mo kay David, pinapatawad mo rin kami. Ngayon, sa pamamagitan ng iyong anak, si Jesus, naniniwala kami sa kapatawaran, sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Ayaw na naming mamuhay ng ganito o makisama sa dati naming grupo, gumagawa ng mga bagay na ikinahihiya naming ikwento. Ama, tulungan mo kami, Panginoon. Tanggapin mo ang aming puso sa sandaling ito, ang aming pinakamalalim na panalangin ng pasasalamat at pagsisisi sa pangalan ni Jesus na ako'y nananalangin at nagpapasalamat sa iyo. Amen. Purihin ang Diyos. O mga minamahal, ang sarap manalangin, hindi ba? Ramdam ko ang kapayapaan. Sigurado akong nararamdaman mo rin, kaya huwag ka munang umalis sa video na ito. Naniniwala ako na narinig ng Diyos ang iyong panalangin. Habang nagsasalita ako, sanay tanggapin mo ito na parang mula sa Panginoon mismo. Amen. Kaya, buksan mo ang iyong puso at makinig kang mabuti sa sandaling ito. Anak ko, anak kong babae, ang sarap pakinggan ang iyong tinig na nakikipag-usap sa akin. Hindi ko matatanggihan ang mapagpakumbabang puso, kaya ibinubuhos ko ang aking pagpapala sa iyo at sa iyong tahanan. Ngayong gabi, ako ang iyong Diyos. Patuloy kitang iingatan kahit habang ikaw ay natutulog. Huwag kang mag-alala sa kahit ano, ipahinga mo lang ang iyong puso at kaluluwa. Nandito ako. Pinapapatawad ko kayong lahat sa mga pagkakamaling nagawa ninyo, sa mga desisyong pinili ninyo, kahit hindi ninyo pinakinggan ang opinyon ko at hindi sinunod ang sinasabi ko sa aking salita. Nalulungkot ako kapag nakikita kong inaani ninyo ang masasamang bunga ng maling desisyon, pero inahayaan ko ito para kayo ay lumago. Amen. Pero tandaan ninyo ang isang bagay, hindi ko kayo tatalikuran at ipinapangako kong hahawakan ko ang inyong kamay habang dumadaan kayo sa mahirap na sandaling ito. Ginawa ko rin ito sa aking lingkod, David. Sumuway siya sa akin, sinunod niya ang kagustuhan ng kanyang laman. Dahil doon, nagkamali siya at sinira ang isang pamilya. Pinayagan kong pagbayaran niya ang kasalanan niya. Pero hindi ko siya iniwan, pinatawad ko siya dahil lumapit siya sa akin na may pusong wasak at tapat. Amen. Ito, sinusubukan kang akitin ng mga kasinungalingan na parang magaganda. Araw kung kailan babalik ang anak kong si Jesus, ngunit na iyong gabi, ibinubuhos ko ito sa iyong buhay. Isang espesyal na unsyon na tutulong labanan ang masama at poprotekta sa iyo mula sa mga bitag mito. Anak ko, tanggapin mo sa pananampalataya ang aking pagpapahid, biyaya at kapangyarihan. Sa oras na ito, magiging banal ang apoy ng Espiritu Santo. Nag-aalab ito sa loob ng iyong puso at gagabayan ka nito upang makagawa ka ng tamang mga desisyon at mamuhay sa pagsunod. Nais kong magpahinga ka ng payapa ngayong gabi. Poprotektahan kita sa masasamang panaginip at mga pag-atake ng kasamaan sa gabi at magdadala ng ginhawa sa iyong katawan at kaluluwa. Pwede kang magtiwala sa akin. Palagi kitang iingatan ng walang hanggang pagmamahal ang iyong Ama, Diyos. Kamusta mga kapatid? Magandang gabi. Ako si Pastor Antonio Jr. At sa mga susunod na minuto, sasamahan kita para matulungan kang makatulog ng payapa. Para sa isang pinagpalang sandali sa presensya ng Panginoon, nais kong ibahagi ang salita ng kaligtasang inilagay ng Diyos sa aking puso. Natyak na mag-aalis ng iyong pagkabalisa at pag-aalala na siyang labis na nakakaapekto sa iyong pagtulog. Hindi mo na kailangang dalhin ang pagdurusa mo sa higaan dahil ang Ama ang mag-aalaga sa iyo. Naniniwala ka ba dito?
Ngayong gabi, hindi mo na kailangan labanan ang iniisip mo dahil iingatan ito ng Panginoon. Sa huli, ipagdarasal kita at ang pamilya mo. Hihilingin to sa Diyos na protektahan ang iyong tahanan sa pamamagitan ng mga makapangyariang anghel at bigyan ka ng mahimbing na tulog na matagal mo nang di nararanasan. Amen? At bago tayo magsimulang magnilay sa salita, gusto kong hilingin na i-click mo ang like. Nakakatulong ito sa YouTube na maipakalat ito sa mas maraming tao. Huwag kalimutang ibahagi dahil makakatulong itong makapagligtas ng buhay. Maraming nangangailangan ng salita, mensahe ng pananampalataya, pag-asa at maaring gamitin ng Diyos ang iyong buhay para rito. Amen mga kapatid, gusto kong basahin kasama ninyo ang nakasulat sa Salmo 37 mula talata 16 hanggang talata 20. Pakinggan ninyong mabuti ang nakasulat. Mas mainam ang kaunting taglay ng matuwid kaysa kayamanan ng masama dahil ang lakas ng masama ay mawawala. Ang Panginoon ang sumusuporta at nag-aalaga sa mga matuwid, mananatili magpakailanman ang kanilang mana. Sa panahon ng kagipitan, hindi sila mabibigo. Sa mga araw ng taggutom, sila'y magkakaroon ng kasaganaan. Ngunit ang mga masama ay mapapahamak, ang mga kaaway ng Panginoon ay malalanta tulad ng kagandahan ng mga parang, maglalaho sila na parang usok. Tingnan ninyo ito mga kapatid, ang Diyos ay perpekto, ang Diyos ay makatarungan. At kapag nakikita natin ang mga masasamang tao na umuunlad, sa totoo lang, dapat tayong magkaroon ng spiritual na pananaw. Yung mga gumagawa ng masama sa kapwa pero mukhang maayos pa rin ang buhay nila. Kahit hindi nila hinahanap ang Diyos, sa totoo lang, bilang na ang mga araw nila. Kung hindi sila magsisi at maniwala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, mapapahamak sila sa impyerno magpakailanman. Dahil dito, dapat nating pakinggan at isabuhay ang salita ng Panginoon at huwag tayong tumingin sa mga tao sa paligid. Hindi natin dapat kainggitan ang mga makasalanan o yung di naghahanap sa Diyos dahil sila ay naliligaw at dapat magsisi. Mga kapatid, ayon sa Biblia, nilikha ng Diyos ang mundo ng perpekto upang ipakita ang kanyang kaluwalhatian. Sa kasamaang palad, nagsimulang masira ang lahat dahil sa pagsuway ni Adan at Eva. Ayon sa Biblia, pumasok ang kasalanan sa sangkatauhan. Trouxe consequências desastrosas. Lahat tayo mga tao nabubuhay sa isang magulong mundo, puno ng kasakiman, walang pagmamahal, walang habag. Ito ay isang mundo na, ayon kay Apostol Juan, nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama, kung saan maraming kawalang katarungan, ilan lang ang may sobra at karamihan ay kapos. Ngunit mga kapatid, kahit sa harap ng napakaraming kawalang katarungan, labis na pagkamakasarili at kasamaan, hindi nakakalimot ang Panginoon sa mga nag-aalay ng kanilang buhay sa Kanya at nananatiling masunurin sa Kanyang salita. Patunay nito, libu-libong taon nang nakalipas, nagbigay ang Diyos ng salitang kaaliwan kay Haring David, nakakabasa ko lang sa inyo. Sa awit 37, ipinakita ni David na ang Diyos ay tumitindig laban sa isang tiwaling lipunan at makasalanan. Kasabay nito, nagdadala siya ng mensahe ng pag-asa sa kanyang mga anak kahit na napakaraming problema, kahirapan at matinding pagdurusa. Ipinagtatanggol ng Panginoon ang matuwid, inaalagaan ang ladurusa at pinupunasan ang luha ng umiiyak. At sa salmong ito, sinasabi rin na pinapawi niya ang gutom ng mga nangangailangan at binibigyan ng bagong puso ang mga itinakwil at iniwan. Kaya gusto kong sabihin sa iyo, ikaw na nakarating dito sa bidyong ito, tandaan mo na ikaw ay napaka-espesyal. Hindi mahalaga kung anong nangyayari sa mundo, hindi mahalaga kung gaano katakot-takot ang mga balita sa diaryo, at hindi rin mahalaga kung gaano kahirap ang lahat ng bagay. Kahit na may mali sa iyong buhay kapatid, maniwala ka na hindi ka mapapahiya. Alam ko na dumaan ka sa mga sandali ng sakit, ng pagkawala, ng mga damdamin ng pagkakasala, yung pakiramdam ng kabiguan na sumisira sa iyong buhay. Pero narito ang banal na espiritu at titipunin niya ang bawat luha mo. At sa tamang panahon, pararangalan ka niya. Ilalabas ka niya sa iyong kinalulugmukan at sa sitwasyong ito. At kahit anong sabihin ng kaaway na hindi ito mangyayari, na wala kang kwenta, na wala kang halaga. Maniwala kang panig sa iyo ang Diyos, makapangyarihan at tapat ang kanyang salita. Maaring dumaan ka sa pagsubok, pero laging poprotektahan at pararangalan ng Diyos ang pananampalataya mo. Amen. Eksaktong ganito ang nangyari sa buhay ni Marta at Maria, mga kapatid ni Lazaro. Ang kwento ng pagkamatay ni Lazaro ay ikinuwento sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 11. Ayon sa Biblia, malapit na kaibigan ni Jesus ang tatlong magkakapatid na ito. Nagkasakit si Lazaro kaya nagpadala ng mensahe ang mga kapatid niya kay Jesus upang hilingin na siya'y pagalingin.
Ngunit hindi agad dumating ang guro, kaya namatay si Lazaro. At nang dumating na si Jesus sa nayon kung saan naroon ang kanyang mga kaibigan, sinalubong siya ni Maria. Sinabi niya na kung dumating lang si Jesus ng mas maaga, buhay pa sana si Lazaro. Kaya sinabi ni Jesus kay Marta, manatili kang payapa, mabubuhay muli ang iyong kapatid. Sumagot si Marta na alam niyang mabubuhay muli si Lazaro sa huling araw sa muling pagkabuhay. Ngunit sinabi ni Jesus kay Marta, hindi Marta, ako ang muling pagkabuhay at ako ang buhay. Ang nananampalataya sa akin kahit mamatay ay mabubuhay. At ang nabubuhay na sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Naniniwala ka ba rito? Ang talatang ito ay matatagpuan sa Juan, Kabanata 11 talata 25 at 26. Sumagot si Marta ng oo. Naniniwala siya kay Jesus at sa kanyang muling pagkabuhay. At dahil dito, pumunta si Jesus sa libingan ni Lazaro na inilagay sa isang yungib na may batong nakatakip sa bungad. Pagkatapos, iniutos ni Jesus na alisin ang bato at sinabi niya ng malakas, Lazaro, lumabas ka! At ang lalaking iyon ay himalang lumabas mula sa libingan na nakabalok pa rin ng tela at iniutos ng Panginoon na siya'y palayain. Mga kapatid, isa ito sa pinakamakapangyariang himala sa Biblia at pansinin ninyo na ang kwentong ito ay may kinalaman sa ating pinag-uusapan. Tinuturuan tayo nito na dapat tayong maniwala na ang mga bagay ay maaaring magbago sa isang pambihirang paraan kung maniniwala tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Pagdating ni Jesus sa libingan ni Lazaro, sinabi ni Marta na patay na ang kanyang kapatid at huli na siya. Sumagot si Jesus na kung maniniwala siya, mabubuhay ang kanyang kapatid. Ang kwentong ito ay paalala na kahit madilim at tila walang pag-asa, dapat tayong maniwala na kayang gawin ng Panginoon ang lahat. At isa pang bagay na gusto ng Diyos na maunawaan mo ay hindi ka dapat mawalan ng pananampalataya. Ang kwento ni Lazaro ay isang kwento ng pagdurusa, pagluluksa at kamatayan. Ngunit kahit sa harap ng sakit na yon, ipinakita ni Jesus na dapat tayong magkaroon ng pananampalataya at pag-asa. At huwag kailanman sumuko dahil ang imposible ay maaring mangyari anumang oras. Ang kwentong ito ay paalala na kahit parang namatay ng lahat sa atin, pwedeng bumalik ang buhay, pag-asa at kaligayahan. Maniwala ka kapatid. Ipinapakita ng Diyos na sa muling pagkabuhay, lahat ay maibabalik, hindi lang ang buhay. Sa huling araw kapag nilisan mo ang mundo, nais ng Diyos na muling ituon mo ang iyong paningin sa Kanya, hindi lang buhayin ang iyong mga pangarap. Kapag tinitingnan mo ang sarili mo, puro dismaya, lungkot at kabiguan lang ang nakikita mo. Pero kapag tumingin ka kay Jesus, makikita mo ang himala dahil buhay si Jesus. Hindi siya napigilan ng krus, buhay si Jesus na yon, namamagitan para sa iyo. Amen? At na yon gusto kong ipagdasal ang iyong buhay, ikaw na naantig ng salitang ito, alamin mo na sa pagtatapos ng panalangin, gusto kitang pagpalain. Gusto kong ibahagi sa iyo ang mga propetikong salita ng pagpapala na parang Diyos ang nakikipag-usap sa iyo. Huwag umalis sa video na ito, nais ng Diyos na kausapin ka. Amen? Magdasal tayo, ipikit mo ang mata at kausapin ang Panginoon. Luwalhati sa Diyos, aking Panginoon at Ama, salamat sa pagkakataong ito na kami ay nasa iyong presensya ngayong gabi. Salamat aking Ama sa iyong pag-aalaga sa amin at iniabot namin sa iyong mga kamay ngayon ang lahat ng aming pagod, pagkabigo, kawalang katarungan, pangamba, kalungkutan at kaligayahan. O aking Ama, salamat Panginoon sa pagkakataong magkaroon ng pamilya, tahanan at mga kasama sa aming paglalakbay. Salamat Panginoon sa YouTube channel na ito. Maraming naligtas at nabago ang buhay. Pinupuri kita Panginoon dahil higit pa sa nararapat sa akin ang ginawa mo, higit pa sa hiningi ko sa iyo. Naniniwala ako, Ama ko, na maraming buhay ang lalapit. Simula ngayon, nagpapasalamat ako sa iyo sa bawat taong nababahagi at nagpapadala ng mga mensahe at panalangin para sa marami. O Ama, nakita mo ang aming dedikasyon at pagnanais sa iyong presensya, ngunit alam naming hindi kami karapat-dapat. Madalas kaming inilalayo ng kasalanan sa iyo. Ang kasalanan ang nagiging hadlang sa amin. Ngunit narito kami, Ama ko, humihingi ng kapatawaran. Maawa ka sa amin, o Ama ko. Madalas naming inuuna ang laman at hindi binibigyan ng puwang ang espiritu. Hindi rin namin hinahayaan kang gumabay sa aming buhay, Panginoon. Sobrang nakatuon kami sa mga problema, sa mga pagsubok, sa mga kahirapan na nakakalimutan naming ikaw ang may-ari ng lahat ng bagay at walang makakatagal sa iyong kapangyarihan.
Patawad, Ama, sa mga panahong hindi kami naniwalang, kaya mong bigyang buhay ang lugar ng kamatayan. Ikaw ang ilaw sa anumang kadiliman. Ama, lumalapit kami upang manalangin para sa aming buhay at pananampalataya, Panginoon. Dahil sa dami ng kawalang katarungan, minsan ay nawawalan kami ng pag-asa sa mas magagandang araw. Ama ko, madalas nawawalan ng gana sa buhay ang kapatid na ito at mga kapatid naming babae dahil sa mga pagsubok na dinaranas nila. Marami sa mga nakikinig sa akin ngayon, Ama, ang may buhay na lubos na magulo, isang buhay na puno ng pagkatalo. Ama, baguhin mo ang kasaysayan ng iyong bayan, Panginoon. Ikaw lang ang makakabago ng aming buhay mula ngayon. Sa gabing ito, kahit mahina at pinanghihinaan ng loob, iniaalay namin sa iyo ang aming puso at kinabukasan. Tanggapin mo, Panginoon, sa altar ang aming buhay at pamilya at naway bantayan at protektahan kami ng iyong mga anghel sa lahat ng landas. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kaligtasan mula sa kamatayan, sa mga sakit at sa pagkabangkarote. Ama, buksan mo ang mga pintuang pinansyal at mga pintuan sa aming buhay na labis naming kailangan. Panginoon, paano po sa mga susunod na araw? Sa oras ng kahinaan, naway maalala naming hindi mo kami iniiwan at laging nakikinig sa aming panalangin. At tiyak na hindi kami mapapahiya ng kaaway. Sabi ng iyong salita, pananampalataya sa anak ng Diyos lang ang nagbibigay tagumpay sa amin. Sa kanyang pangalan, hinihiling namin ang iyong biyaya at proteksyon. Nayon, mapakailanman, Amen, luwalhati sa Diyos. O aking minamahal na kapatid, hindi pa tapos ang ating sandali ng panalangin. Tapat ang Diyos at ngayon ay sasagutin ka niya, kaya pakinggan mong mabuti ang sasabihin niya dahil ito ay pangakong mahalaga sa iyong buhay. Huwag kang mawalan ng focus, huwag mong hayaang ang iyong mga iniisip ang maghari sa iyong isipan. Amen. Pakinggan mo lang ang tinig ng Panginoon gamit ang iyong puso. Alleluia, aking anak, ang sarap pakinggan ng iyong tinig. Ngayong gabi, tinatanggap ko ang iyong panalangin. Gusto kong malaman mo na palagi akong nasa iyong tabi, inaalagaan ka sa lahat ng sandali kahit hindi mo namamalayan. Gusto kong malaman mo na ikaw ay isang mahalagang hiyas para sa akin at walang makakabago sa aking walang kondisyong pagmamahal para sa iyo. Aking minamahal na anak, huwag kang mag-alala sa mga kawalang katarungan sa mundong ito, sapagkat ako ay makatarungang Diyos at walang lingid sa aking mga mata. Magtiwala ka sa akin at sa aking salita dahil ito ang katotohanang nagpapalaya at nagpapalakas sa iyong pananampalataya. Tanggapin mo ngayon, anak, ang aking panibagong pagpapahid. Tinitiyak ko sa iyo na kapag ipinagkatiwala mo sa akin ang iyong buhay, ibabalik ko ang iyong lakas at pag-asa. Magtiwala ka sa akin, ang Diyos na gumagawa ng imposible at bumubuhay ng patay. Ang ginawa ko kay Lazaro, magagawa ko rin sa iyo. Binubuhay kong muli ngayong gabi ang mga nawalang pangarap at planong naiwan sa nakaraan. Gusto ko ring ipaalala sa iyo na walang kasalan ng napakalaki na hindi ko kayang patawarin. Ang iyong paghingi ng tawad ay taos puso at pinatawad na kita, mahal kita. Gusto kong malaman mo na palagi akong handang magpatawad at bigyan ka ng panibagong pagkakataon tuwing magsisisi ka. At kung babalik ka sa akin. O aking minamahal na anak, tandaan mo na hindi ka nag-iisa. Naglagay ako ng mga espesyal na tao sa paligid mo, mga taong kasama mo para tulungan kang harapin ng mga hamon. Ang tahanan, pamilya at trabaho mo ay mga regalong ibinigay ko na maaari mong gamitin para glorificar o meu nome e abençoar sa iba. Kaya magtiwala ka sa akin at huwag bumigay sa mga pag-atake ng kaaway. Tuso siya, susubukan kanyang ilihis sa aking landas, pero kapag kasama mo ako sa iyong tabi, kakayanin mong labanan at mapagtagumpayan ang lahat ng laban. Laging manalangin at panatilihing nakatuon ang iyong isipan at puso sa akin at sa mga bagay na kalugod-lugod sa akin. At sa sandaling ito, ipinapadala ko ang aking mga makapangyariang anghel upang ikaw ay makatulog ng payapa at magkaroon ng isang gabi. descanso. Eu sou o seu Kanlungan at ang kanyang katatagan. Ang aking biyaya ay sapat para sa iyo at ang aking kapayapaan ay laging sa iyo. Ako ang Diyos mo, mahal kita ng walang kondisyon. Kamusta aking mga kapatid? Magandang gabi. Ako si Pastor Antonio Jr. at nais kong malaman mong binala ka ng Panginoon dito sa isang dahilan. Gusto niyang alisin ang mga masasamang damdamin na bumabalot sa iyong puso at palitan ang mga ito ng mga pag-iisip ng pag-asa. Hindi mo kailangang matulog na balisa at nagdurusa ang iyong kaluluwa
dahil kayang kunin ni Jesus ang mabigat mong pasanin at palitan ng magaan. Amen. Naniniwala ka ba dito? Kaya, pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon na yon. Sa huli, ipagdadasal kita at nais kong maging tinig ng Diyos sa iyong buhay. Gusto kong magpahayag ng mga salitang propetiko at pagpapala na parang Diyos mismo ang nakikipag-usap sa iyo. Kung bago ka rito, maligayang pagdating. Araw-araw tuwing umaga at gabi, may nakatakda akong pagkikita kasama ka. Mag-subscribe ka sa channel ko at i-activate ang notification bell para unang makakita ng mga bagong video ko. Ayos ba? Sama-sama tayong maglakbay dahil kapag magkasama tayo, mas malakas tayo. Kapatid, ang salita ng Diyos para sa iyo ngayon ay nasa Isaías Kabanata 41. At sa palagay ko, isa ito sa mga pinaka-nakakapagpalakas ng loob na talata sa buong Biblia. Ganito ang sabi ng Panginoon, "Ikaw ay aking lingkod, pinili kita at hindi kita itinakwil, kaya huwag kang matakot sapagkat ako ay kasama mo." Huwag kang matakot sapagkat ako ang iyong Diyos at palalakasin kita at tutulungan kita, hahawakan kita ng aking kanang kamay na nagbibigay tagumpay. Tingnan mo, ang ganda ng salitang ito, di ba? Alam ko na tayong lahat bilang mga tao ay nakakaramdam ng takot. Ang takot ay isang emosyon na nararanasan nating lahat sa ilang pagkakataon, maging dahil sa pisikal, emosyonal o espiritual na banta. Maari tayong maparalisa ng takot na pumipigil sa pagkilos at paggawa ng mahahalagang desisyon. Kadalasan, ang takot ay nakabase nossas próprias limitações, sa mga kahinaan o traumatikong karanasan sa nakaraan. Pero tayo, na lumalakad kasama si Kristo, ay may pangakong kasama natin ang Diyos sa lahat ng bagay at kasama dito ang ating mga takot at mga alalahanin. At sa talatang binasa ko lang sa iyo, direktang kinakausap ng Diyos ang ating takot at ipinapangako ang mahalagang bagay na makakatulong sa ating labanan ang damdaming ito na labis na bumibihag sa atin. Ang unang dahilan kung bakit hindi tayo dapat matakot ay dahil kasama natin ang Panginoon. Sabi niya, "Huwag kang matakot dahil ako ay kasama mo, mga kapatid." Ipinapakita ng Biblia na ang Diyos ay nasa lahat ng pook. Ibig sabihin, siya ay naroroon saan man, sa parehong oras. Kaya kahit nasaan tayo o anuman ang hamon, ang Diyos ay laging naroon at mas makapangyarihan sa anumang banta laban sa iyo. Sa talatang ito sa Biblia, pinaalala ng Panginoon na siya ang ating Diyos. Sabi niya, "Huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos." Bilang mga Kristiyano, may malapit tayong relasyon sa Kanya bilang ating Ama at tagapagligtas. Ang Diyos ay personal, mapagmahal at mapag-alaga at tunay siyang nagmamalasakit sa atin. Dahil siya ang Diyos natin, may kapangyarihan at autoridad siyang kumilos para sa atin. Amen. Kung ipagpapatuloy natin ang pagbabasa sa talatang ito, tinitiyak ng Diyos na pinalalakas niya tayo. Sinabi niya, "Palalakasin kita." Ipinapakita nito na sa mahirap na sitwasyon, madalas nating maramdaman ang kahinaan, ngunit ipinapangako ng Panginoon ang lakas. Gusto niyang labanan natin ang takot na kumokontrol sa atin. Madalas kong sabihin na ang tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi ang paggawa mo kahit natatakot ka. Kaya, kapatid, maniwala kang hindi ka pababayaan ng Diyos, kasama mo siya sa disyertong ito, sa hirap na ito. At kahit natatakot ka sa iyong kinabukasan, sa darating na araw, magtiwala kang kasama mo ang Panginoon at hinding-hindi ka niya iiwan. Amen. At sa pagpapatuloy ng talatang ito sa Biblia, ipinangako ng Panginoon ang tulong. Sinabi niya, "Tutulungan kita." Kapag dumadaan tayo sa sunod-sunod na pagsubok, kailangan natin ng tulong. Pero madalas, hindi ito galing sa mga tao sa paligid natin. Marami sa kanila, kahit gusto tayong tulungan, ay walang kakayahan o paraan at hindi nila kayang sagutin ang ating panalangin. At madalas, hindi rin natin kayang makaalis sa problema dahil kulang tayo sa karunungan, hindi tayo sapat na magaling o may kakayahan para lutasin ang lahat. At kaya naman ipinapangako ng Diyos na tutulungan niya tayo sa lahat ng sitwasyon, bibigyan niya tayo ng gabay at mga pangangailangan para harapin ang mga sitwasyong ibinibigay ng buhay. Amen. Ayon sa Biblia, siya'y laging handang tumulong sa kagipitan. Kahit gaano ka umiyak o magdusa, nariyan pa rin ang Diyos sa tabi mo at tinatanggap ang iyong luha. Sabi sa Biblia, tinitipon niya ang bawat luha natin. Ang kanyang pangako sa awit 126, kung magpapatuloy tayong maglakad at umiyak, babalik tayong masaya, dala ang ani. Kaya kapatid ko,
Huwag kang panghinaan ng loob. Ang Diyos ay nasa kwento mo pa rin at hindi ka niya iiwan dahil sa iyong mga pagkukulang. Sa halip, nais niya na ikaw ay lumago, na ikaw ay mag-mature. Amen? Ayon sa Biblia, nang lumakad si Pedro sa tubig papunta kay Jesus, nabigo siya sa pananampalataya. Nakita niya ang salungat na hangin at bagyo, kaya nagsimula siyang lumubog dahil hindi siya nanatiling naniniwala kay Jesus hanggang dulo. Ngunit nang siya ay nagsimulang lumubog, sumigaw siya, "Guro, tulungan mo ako, iligtas mo ako." At noon, agad na inyabot ni Jesus ang kanyang kamay sa kanya at muli siyang pinalakad sa ibabaw ng tubig hanggang sa magkasama silang sumakay sa bangka. Amen. Anong punto dito? Ayon sa talatang binasa ko kanina, ipinangako ng Diyos na susuportahan niya tayo. Sinabi niya, "Aalalayan kita ng aking tapat na kanang kamay." O mga kapatid, alam ko na laging nakaunat ang makapangyari ang kamay ng Diyos para sa atin. Ngayon, hindi mo makita ang solusyon. Ngayon, nababalisa ka at hindi ka makatulog ng maayos dahil napakaraming problema. Ngunit ipinapangako ng Diyos na hahawakan ka niya sa iyong kanang kamay, ipinapangako niyang pagpapalain ka niya gamit ang kamay na ito, ipinapangako niyang bibigyan ka niya ng lakas at karunungan para harapin ang mga hamon ng araw-araw. Amen? At hayaan mong itanong ko sa iyo isang bagay, hindi mo ba iniisip na ang mga lalaki at babae ng Diyos tulad din na Abraham, Moises, David, Esther, Isaías, Daniel, Pablo at maging si Jesus mismo ay nakaramdam ng takot sa ilang sandali ng kanilang buhay? Siyempre, nakaramdam sila. Sila ay mga tao rin katulad natin at mayroon din silang mga kahinaan. Pero ang nagbigay ng kaibahan sa kanilang mga buhay ay ang katiyakan na hindi sila nag-iisa. Alam nila na kasama nila ang Diyos sa hirap at ililigtas sila sa kasamaan. Kaya, kapatid, paalala ng Panginoon na hindi ka niya iiwan. Huwag lang sa sitwasyon tumingin, sa Kanya ka magtuon. Alam ko na, ako'y nagsasalita rito para sa marami na magulo pa rin ang buhay, isang buhay na tila talunan sa paningin ng mundo. Pero kapag inilagay mo ang iyong pananampalataya kay Jesus, tinatanggap niya ang iyong panalangin bilang isang mabangong samyo. Tinatanggap niya ang iyong pusong puno ng pananampalataya. At tulad ng babaeng may pagdurugo na humipo sa damit ni Kristo at gumaling, ganon din ang iyong pananampalataya na humiipo sa puso ng Ama. Kitang-kita ka ng Diyos kahit maraming tao. Maaring pakiramdam mo'y ikaw ang pinaka nag-iisa ngayon, pero hindi mo kailangang mag-isa. Kasama mo ang Diyos sa bawat detalye ng buhay mo. Sa hinaharap, luluwalhatiin mo ang kanyang pangalan. Pagdugtungin mo ang mga piraso at maunawaan mong lahat ay para sa iyong kabutihan. Amen. At ngayon gusto kong ipagdasal ka, paalala na sa dulo ng panalangin, gusto kong magsabi at magpahayag ng mga salita ng pagpapala sa iyong buhay. Kaya, ipikit mo ang iyong mga mata at manalangin ka ng tahimik, sabayan mo ako, manalangin ka ng voz alta da maneira que você. Amen. E eu tenho certeza que o Senhor está nos ouvindo agora. Amen. Tayo'y manalangin. Panginoon, Diyos at Ama, lumalapit kami ngayong gabi upang magpasalamat sa panibagong araw ng buhay na iyong ibinigay. Salamat aking Ama sa pag-aalaga, sa pagmamalasakit at sa pagmamahal na iyong ibinigay sa amin sa lahat ng sandali. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sa patuloy na paglago ng gawaing ito araw-araw. Salamat, Ama. Dito, may pribilehiyo akong magsalita tungkol sa iyong pagmamahal at salita na nagbibigay lakas, direksyon, kapayapaan at kaaliwan. Nagpapasalamat ako, Panginoon, dahil hindi mo kami iniwan, kami ang lumayo sa iyo. Kaya Ama ko, patawarin mo kami dahil madalas naming naririnig ang iyong tinig ngunit hindi sumusunod at alam ang dapat gawin ngunit hindi ginagawa. Patawarin mo kami, O Ama, naway makarating sa iyo ang aming panalangin. Huwag mo kaming hayaang mahulog sa tuks o mabuhay ng nag-iisa, Ama, dahil hindi namin kaya mag-isa. Ang kasalanan, madalas, ay mas malakas kaysa sa kaya naming tiisin, napakalakas na mga tukso, O Ama, at mahina ang aming laman. Kaya naman hinihiling namin ang iyong tulong, Panginoon. Tulungan mo kaming mamuhay ng may kabanalan. Tulungan mo kaming hanapin ka, Panginoon. Higit sa lahat, sinasabi ng iyong salita sa awit 1 na kapag nagbubulay-bulay kami sa iyong salita, araw at gabi, lahat ng aming ginagawa ay nagtatagumpay. Kaya Panginoon, ayaw namin ng ibang landas. Nais namin magtagumpay sa lahat ng aspeto, relasyon, pananalapi at espiritual na buhay.
O Ama, tulungan mo kami, Panginoon. Nais naming mapalapit sa iyo, marinig ang iyong tinig at sundin ka. Ama, ayon sa iyong salita, ikaw ang aming kanlungan at kalakasan, laging handang saklolo sa oras ng kagipitan. Kaya, Panginoon, hawakan mo kami sa aming mga kamay, palayain mo kami sa takot na bumabalot sa aming mga puso. Gusto naming matulog ng payapa, ngunit o Diyos, hindi kami tinatantanan ng pagkabalisa na laging kasama namin. Hanggang kailan, Panginoon, magtitiis kami sa ganito? Hanggang kailan kami sa disyertong ito? O Diyos, inialay namin sa iyo ang aming buhay at humihingi ng tulong. Ama, tinatawag kita at nagtatanong, bakit may parusa ng kapanganakan? Nag-aalala balisa ang puso, ang dibdib ay sumasakit. Ama, dahil sa tindi ng paghihirap na nararanasan namin, may mga taong narito ngayon. O Diyos, naubos na ang pinagkukunan at wala nang tumutulong o nag-aabot ng kamay sa paligid. Ama, kakabasa lang namin na poprotektahan at pagpapalain mo kami gamit ang iyong makapangyarihang kanang kamay. Kaya hinihiling ko na ang iyong himala ay maging malaki para makita ng lahat na ikaw, Panginoon, ang nag-ahon sa amin mula sa disyerto at balon na ito. Nakikita ko rito, Ama, ang babaeng ito sa pinakamahirap na yugto ng buhay niya. Ngunit kasabay nito, nakikita ko ang Espiritu Santo ng Diyos na nananahan sa kanya. Sa lalaking ito, sa taong ito na iniisip na wala ng pag-asa na tapos na ang lahat. Ama, naniniwala akong may saysay ang sinasabi ko. Juan, binago ng salitang ito ang buhay ko. Hinihiling ko ring baguhin mo ang buhay ng mga nakikinig sa akin ngayon. Nawai pagkalooban tayo ng Panginoon ng kapahingahan at kapayapaan sa ngalan ni Jesus. Ipinapanalangin at pinasasalamatan kita. Amen. Purihin ang Diyos. Mga mahal ko, wala nang mas mahalaga, kundi pagkatiwala ang ating pasanin sa Panginoon, hindi ba? Ngayon, tulad ng alam mo, hindi dito nagtatapos ang ating panalangin. Tapat ang Diyos, dinirinig niya ang panalangin mo. Gusto kong iparating na pagpapala ang aking mensahe. Maniwala kang ang Panginoon ang nakikipag-usap sa iyo at mapupuno ng kapayapaan ang iyong puso. Amen. Buksan mo ang iyong puso. Hallelujah. Anak ko, labis akong natuwa sa pagtanggap ng iyong panalangin. At ako'y labis na nagagalak na makita ang aking pag-aalaga sa iyong buhay. Mula sa sandaling nagising ka ngayong umaga, naglakad ako sa iyong tabi. Sinundan kita pinalakas kita sa trabaho at ibinalik kita ng ligtas sa iyong tahanan. Binigyan kita ng pagliligtas na di mo akalain at hindi kita iniwan kahit pinili mong lumayo at sundan ang sarili mong landas. O anak ko, pinapatawad kita sa iyong mga kasalanan, maging yaong mga kasalanan na hindi mo alam na nagawa mo, pati na rin ang mga nagawa mo nang hindi mo namamalayan. Gugustuhin ka akusahan at duruin ng dyablo at sabihing hindi ka karapat-dapat sa aking pagmamahal. Kapag nangyari yon, sabihin mong nilinis at pinawalang sala ka ng dugo ni Jesus sa lahat ng kasalanan at aminin mong hindi ka karapat-dapat. Pero ang pagmamahal ko ay tungkol sa kung sino ako, hindi sa kung sino ka. Gusto ko ring malaman mo na walang bagay na lampas sa aking kapangyarihan. Hindi mahalaga kung ano ang iyong pagdurusa o takot, palalayain at poprotektahan kita. Magtiwala ka lang sa akin, huwag mag-alala sa hinaharap. Amen. May plano na ako sa buhay mo, magtiwala ka sa akin at sundan ang mga landas na ipinapakita ko sa iyo. At kung sakaling ikaw ay maligaw sa landas na ito, tandaan mong palagi kitang hinihintay na bukas ang mga braso, handang tanggapin ka at tulungan kang magsimulang muli. Ayokong maging alipin ka pa ng kasalanan, pinalaya na kita sa pamamagitan ng aking anak na si Jesus. Ilagak mo ang iyong pananampalataya at pag-asa sa Kanya, tiyak na siya ay Fiel, está vivo, makapangyarihan upang iligtas ka. At sa lahat ng katiyakang ito sa iyong puso, matulog ka ng payapa ngayong gabi, alam mong kasama mo ako at mahal na mahal kita higit pa sa iyong maiisip. Mula sa iyong walang hanggang Ama. Kumusta mahal kong kapatid? Magandang gabi. Ako si Pastor Antonio Jr. at narito ako para ipagdasal ka na nahihirapan matulog. Lagi ka nag-alala sa hinaharap at marami ka pang hindi natatapos sa buhay. At dahil dito, araw-araw alas 10 ng gabi, gusto kong magdasal para tulungan kang makatulog. Amen? At sa dulo ng bawat video, maririnig mo mismo ang Panginoon na nagsasalita sa iyong puso at magdadala ng mga sagot na labis mong kailangan para magkaroon ng payapa at tahimik na gabi.
At bago tayo magsimula, gusto kong hilingin na mag-subscribe ka dito sa aking channel at ilike mo rin ang video dahil nakakatulong ito sa YouTube na ipakalat ang video sa mas maraming tao. At alam ko na, tulad ko, ikaw rin ay dumadaan sa mahihirap na panahon sa mga pagsubok. Mga kapatid, mahirap ang ating panahon na yon at tila di matapos ang mga pagsubok. Tinitingnan natin ang kalagayan ng bansa, ang pandaigdigang krisis, nawawalan tayo ng pag-asa. At ang resulta nito ay hindi tayo makapagpahinga kapag inilalagay natin ang ating ulo sa unan. Hindi ba totoo? Pero hindi yon ang gusto ng Diyos para sa iyo. Hindi yon ang gusto ng Diyos para sa akin. May inihanda ang Diyos para sa atin. Ang tunay na kapayapaan ay hindi nakadepende sa mga pangyayari o sitwasyon sa paligid. Ngayon, nais kong pag-usapan ang kapayapaang ito na lampas sa anumang pangunawa. Amen. Nakasulat ito sa Aklat, Kabanata 4 mula talata 6 hanggang 8. Tingnan mo kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Huwag kayong mabalisa sa anuman, kundi sa lahat ng bagay. Sa panalangin at pagsusumamo, may pasasalamat, ipahayag ang inyong kahilingan sa Diyos. Ang kapayapaan ng Diyos na lampas sa anumang pagkaunawa ang mag-iingat sa inyong puso at isipan kay Kristo Jesus. Sa wakas mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na marangal, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na dalisay, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri. Kung mayroong anumang bagay na kahanga-hanga o karapat-dapat purihin, isipin ninyo ang mga bagay na ito. Luwalhati mga kapatid. Sa gitna ng lahat ng ating nararanasan nitong mga nakaraang araw, madali tayong makulong sa mga negatibong pag-iisip, natatakot sa kung ano ang maaring mangyari. At kapag hinayaan nating manaig ang mga bagay na ito, inagaw nito ang ating saya at kapayapaan. Kaya kapatid, sinasabi ng Panginoon ngayong gabi, piliin mong isipin ang magagandang bagay sa buhay. Alalahanin mo ang mga pangako ng Panginoon para sa iyo, ang napakaraming bagay na sinabi na niya sa iyo, ang napakaraming pangako tungkol sa inaharap, tungkol sa mga bagay na inihanda niya para sa iyo. At makakatulong ito sa iyo na harapin ang mga hamon ng may tapang at pag-asa. Sinasabi sa atin ng Biblia na dapat nating alalahanin ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng pag-asa. At ang talatang ito ay nagsasabi na hindi tayo dapat mag-alala tungkol sa anumang bagay. Sa lahat ng bagay, sa panalangin, pagsusumamo at pasasalamat, iharap natin ang ating kahilingan sa Diyos. Alam mo ba ang magiging resulta nito? Ang kapayapaan ng Diyos na higit pa sa anumang pag-unawa ang siyang mag-iingat sa iyong puso at isipan. Parang ikaw ay nababalutan, protektado laban sa takot, laban sa kawalan ng pag-asa, laban sa desperasyon. Magiging napakapanatag at napakatahimik ng iyong puso na kahit ikaw mismo ay magtataka kung bakit. Hindi mo malalaman kung bakit napakapanatag mo sa gitna ng bagyong ito, pero dahil mismo sa Panginoon na siya ang nagpoprotekta sa iyo. Amen. Narinig ko na ang maraming kwento ng mga tao na sa gitna ng pagkawala, sa gitna ng mahirap na panahon na kanilang pinagdadaanan, marahil isang operasyon na kailangan nilang pagdaanan sa ospital. Bigla nilang naramdaman ang isang kapayapaan. Sobrang kapayapaan na nagdulot sa kanila ng pag-aalala dahil iniisip nila, bakit kaya ako ganito kapanatag? Nag-alala at balisa ang lahat, ngunit ako ay kalmado. Doon nila naintindihan na ang Diyos ang nagpoprotekta sa kanila. Kung ikaw ay lumalakad kasama ang Diyos at dumadaan ka sa mga napakabigat at mahihirap na panahon, ipagkatiwala mo lang ang iyong mga kahilingan sa Diyos, ilagay mo ito sa kanyang mga kamay at ipinapangako niya na bibigyan kanya ng ganitong kapayapaan. Amen. Itinuturo ng Biblia na ang Panginoon ay Diyos na nagmamalasakit at nagpapahalaga sa bawat detalye ng ating buhay. Inanyayahan niya tayong ipagkatiwala sa Kanya ang ating mga alalahanin at pagkabalisa dahil Siya ay makapangyarihan at sapat upang harapin ang mga ito. Ayon sa kasulatan, tapat ang Panginoon at hindi Kanya iiwan, kaya kailangan mong maniwala rito. Sinasabi rin sa Biblia sa Deuteronomio Kabanata 31, talata 6 na dapat tayong maging matapang at huwag matakot o mangamba. Sasama sa atin ang Panginoon saan man tayo magpunta. Mga kapatid, maari akong magtagal dito ng maraming oras na nagsasalita tungkol sa mga pangako ng Panginoon ng Biblia dahil napakarami at napakaraming mga pangako. Lahat ng ito ay para ikaw ay kumalma, para hindi mo subukang lutasin ang lahat gamit ang sarili mong lakas sa gitna ng pagkadesperado, kundi para matutunan mong umasa sa Panginoon.
Makikita sa Biblia na ang mga lalaki at babae ng Diyos ay walang sapat na lakas pero pinili nilang magtiwala sa Panginoon. At dahil sa kanilang walang tigil na pananalangin sa pag-aayuno, nagsimulang kumilos ang Diyos sa buhay ng mga taong ito at nagsimulang mangyari ang mga himala. At merong isang napakalakas na talata na gustong-gusto ko na nasa awit 46:10. Tingnan ninyo kung ano ang sinasabi sa atin ng Panginoon na yon. Tumigil kayo sa pakikipaglaban, alamin ninyo na ako ay pinararangalan sa mga bansa, ako ay itataas sa buong mundo. Amen mga kapatid. Ang talatang ito ay nagpapaalala na kahit sa harap ng kasamaan, kawalang katarungan, katiwalian at karahasan, ang Diyos pa rin ang may kontrol sa lahat. Makatarungan ang Diyos, siya ang ating lakas at kanlungan, kaya't maaari tayong magtiwala sa Kanya. At sa unang talatang binasa ko mula sa Filipos, Kabanata 4, na dapat nating ituon ang ating isipan sa mga bagay na mabuti, sa mga bagay na makatarungan, sa mga bagay na kalugod-lugod sa Panginoon. At ang problema ay madalas tayong naglalagay ng basura sa ating isipan, hindi ba? Naglalagay tayo ng puro negatibong kaisipan, mga makasala ng kaisipan na hindi kalugod-lugod sa Espiritu Santo. Gusto nating malinis at dalisay ang kaluluwa, pero hindi posible dahil nadumihan na ang ating isipan. Kaya mga kapatid, araw-araw dapat nating alisin ang lahat ng takot, lahat ng mapanirang kaisipan at ituon muli ang ating pansin sa Panginoon. Araw-araw gusto kong makasama ka na laging sumusuporta sa akin. Dito, hindi ako nagsasalita tungkol sa relihiyon o pangalan ng simbahan. Gusto ko lang ipang-aral ang salita ng Panginoon. Kaya hinihiling ko na palaging ibahagi ang video dahil baka mailigtas nito ang isang buhay. Kapag nag-click ka sa ibahagi, ipinapadala mo ito sa WhatsApp, sa mga kaibigan, pamilya o grupo mo doon. Ang mga buhay ay hinihipo at naabot ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Gawa niya ito. Hindi ito gawa ko at maari kang maging bahagi ng malaking hukbong ito na gumagawa ng pagbabago sa mundong ito. Alleluia para dyan. Ngayon, isasantabi mo muna ang lahat ng pag-aalala, lahat ng takot, ipikit mo ang iyong mga mata at huminga ng malalim. Tatanggapin mo ang panalangin kong ito para sa buhay mo at pagkatapos, maririnig mo ang Diyos na makikipag-usap sa iyo. Maniwala ka. Mga kapatid, tayo'y manalangin. Panginoon, aking Diyos at aking Ama, tayo ay patapos na naman sa isa pang araw. Nagpapasalamat kami sa lahat ng ginawa ninyo sa aming mga buhay. Salamat po Panginoon sa aming kalusugan, sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming tahanan at sa lahat ng iba pang mga biyayang ibinigay ninyo sa amin. Ama, na yun ay marami kaming hinarap na mga hamon, ilang mga pagsubok at ilang sandali ng pagdududa at kawalang katiyakan. Patawad po sa lahat ng pagkakamali ko nung hindi ko sinunod ang inyong salita. Maraming beses ninyo akong kinausap, ngunit pinili kong tanggihan ang tinig na iyon. At higit sa lahat, nung hindi ako nagtiwala sa inyo sa harap ng mga pagsubok. Ama, madalas di ako nagtitiwala sa inyo dahil gusto ko pa ring lutasin sa sarili kong lakas. At madalas, nauuwi ako sa galit, takot o pagkadesperado. Pero ngayon, iniaabot ko na sa inyong mga kamay ang aking buhay at puso at ako'y namamagitan din para sa buhay ng aking mga kapatid kay Kristo. Matagal nang nakikinig sa akin ng iba pero dumadaan pa rin sila sa maraming laban. O Ama, pero ngayon Panginoon, bago ako matulog, nais ko magpasalamat sa iyo dahil palagi kang nariyan, hindi mo ako kailanman iniwan mag-isa, dinagabayan mo ako at minamahal ng walang kondisyon. Ama, gusto kong magpasalamat sa iyo sa pagbibigay sa akin ng pag-asa at tapang para magpatuloy sa pakikipaglaban kahit na parang imposible na ang lahat. O Panginoon, hinihiling ko ang iyong gabay at karunungan upang harapin ang mga hamon na kailangan kong lutasin bukas. Tulungan mo po ako, Panginoon, ang maging isang tao mapagpasensya, mabait, mapagbigay at tapat. Hinihiling ko, Ama ko, na tulungan mo ako na maging ang taong nais mo para sa akin at palaging sundin ang iyong kalooban. Kahit mahirap ang mga bagay-bagay. O aking Diyos, ilayo mo ako sa lahat ng pag-aalala, lahat ng takot at pangamba na maaaring pumipigil sa akin na makapagpahinga. Tulungan mo ako, Panginoon, na mag-relax at hayaan mong ang aking katawan at isipan ay makapagpahinga ng malalim habang ako'y natutulog. Ama, kailangan kong maramdaman na ligtas at protektado ako habang natutulog.
At alam ko na, madalas sinusubukan akong apihin ng kaaway, dinadala niya ang takot sa gabi, masasamang palaso, at inaatake ang aking isipan, nagdudulot ng masasamang panaginip. Kaya naman, hinihiling ko sa iyo Panginoon, balutin mo ako ng iyong banal na dugo, balutin mo rin ang kapatid kong ito, lalaki man o babae, ng iyong banal na dugo. Jesus, protektahan mo ang aming gabi Panginoon. Ingatan mo ang aming mga iniisip, ang aming mga panaginip. Naway bigyan mo kami ng mahimbing at nakapagpapagaling na tulog. Panginoon, protektahan mo po ang aking tahanan, pamilya, habang natutulog ako at bigyan kami ng malusog na katawan. Ama, higit sa lahat, salamat dahil kung wala ka, Panginoon, wala ako rito. Kung hindi dahil sa iyong matamis na presensya at sa iyong awa, wala ni isa sa amin ang narito. Ipinakita mo ang pagmamahal mo sa pagpadala kay Jesus upang mamatay. Panginoon, bigyan mo kami ng kapayapaan at naway magpasalamat at sumamba kami sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kami ay nananalangin at inaangkin namin ang lahat ng iyong mga pangako. Amen. Papuri sa Diyos. Mga kapatid, hindi dito nagtatapos ang ating panalangin. Gusto ko na ang Panginoon ay makipag-usap sa iyo. Punuin ka ng banal na espiritu at punasan ang iyong mga luha. At tanging siya lamang ang nakakaalam ng lahat ng pinagdadaanan mo. Kaya gusto ko na makinig ka ng mabuti sa sasabihin sa iyo ng Ama. Amen. Manatili kang nakapikit at pakinggan mo ang sasabihin sa iyo ng Panginoon ngayon. O aking anak, naririnig ko ang iyong panalangin ng may labis na pagmamahal at pag-unawa. Ako ay laging naroroon sa iyong buhay kahit sa mga pinakamahirap na sandali. Naunawaan ko ang iyong mga alalahanin at takot at narito ako para gabayan at palakasin ka. Pinatawad na kita sa iyong mga pagkukulang dahil namatay si Jesus sa krus kapalit mo. Binayaran niya ang utang mo, kaya pinapatawad at niyayakap kita ngayon. Hindi ko inaasahan na maging perpekto ka, kundi ang magsikap ka araw-araw na maging mas katulad ng aking anak na si Jesus. Tandaan mo na, kahit ano pa man, mahal kita ng walang kondisyon at palagi. Palagi akong nandito para iabot ang aking kamay at tulungan ka sa lahat ng iyong kailangan. At tungkol sa mga hamon na haharapin mo bukas, sasamahan kita sa bawat sandali. Magtiwala ka sa akin at sundin mo ang aking mga tagubilin at matatagpuan mo ang lakas at karunungan na kailangan mo para malampasan ang bawat hadlang. Tandaan mo, hinding-hindi kita iiwan, hinding-hindi kita pababayaan. Kahit na ang iyong mga magulang, kahit na ang iyong mga kaibigan, kahit na ang iyong kasama o kapareha ay iwan ka, palagi akong mananatili sa iyong tabi. Sa oras na pakiramdam mong ubos ka na at nasa hangganan, dito ko'y pinapakita ang aking kapangyarihan at binubuksan ng bagong landas at pag-asa sa harap mo. Pinoprotektahan kita ngayong gabi at binabantayan ko ang iyong mga iniisip at mga pangarap, kaya't ipahinga mo ang iyong puso. Mahalaga ito para sa iyong kalusugan at kapakanan. Ibinibigay ko sa iyo ngayon ang mahimbing at nakakapagpahingang tulog. Eu vou proteger a sua casa, sua família. Pagpapalain din kita ng kalusugan at kaligayahan. Tandaan mo, hinding-hindi kita iiwan, mahal kita ng walang kondisyon, inihahanda ko ang pinakamabuti para sa iyo, ayon sa aking kalooban, magtiwala ka sa akin, magiging maayos ang lahat. Sa walang hanggang pagmamahal, ang iyong Ama, Diyos. Kamusta, aking minamahal na kapatid? Nais ko na ang kapayapaan ng Panginoong Hesus ay mapuno ang iyong puso. Sa oras na ito, ako si Pastor Antonio Jr. at makakasama mo ako sa mga susunod na minuto magdadala ng isang salita ng pagninilay, isang mensahe na malakas na itinanim ng Diyos. At sigurado ako nakakausapin ka nito ngayong gabi. Kung nandito ka, may plano ang Panginoon sa buhay mo. Mahal na mahal ka ng Diyos, hindi mo lang alam kung gaano. Na yon, maaring pagod ka, punong-puno ng pasanin. Alam ko na marami sa inyo ngayon ang nakaisip ng sumuko. Dumaan sa isipan ninyo ang mga pag-iisip ng kamatayan, lahat dahil gusto ninyong matapos na ang inyong pagdurusa. Hindi sa hindi mo mahal ang buhay mo, mahal mo ito at nagpapasalamat ka sa Diyos. Pero madalas gusto mo lang wakasan ang sakit at pagdurusa mo na hindi mo alam kung paano gagawin. Kaya manatili ka hanggang dulo dahil aantig sa iyo ng lubos ang mensaheng ito.
Ngayon mga kapatid, tuwang-tuwa ako nang makita ko ang mga komento ng iba't ibang tao na sumabay sa panalangin bago matulog kagabi. Nakatulog sila ng magaan at naramdaman ang bagong sigla sa kaluluwa. Sigurado akong narito ang banal na espiritu. At sinabi ni Jesus na kung saan may dalawa o higit pang nagtitipon sa kanyang pangalan, naroon siya. Kaya narito siya mga kapatid sa presensya ng banal na espiritu. Inaalagaan niya tayo mula sa oras na tayo nagigising hanggang sa oras na tayo natutulog. Maging sa pagbibigay sa atin ng mga bagay na kailangan natin upang mabuhay sa mundong ito, maging sa pag-aaliw sa atin o pagbibigay ng lakas at tapang. Mga kapatid, tayo ay nasa gitna ng isang espiritual na labanan at para dito, kailangan nating palakasin ang ating sarili sa Panginoon. Yan ang sinasabi ng Biblia. Madalas mga kapatid, ang ating mga araw ay napakaabala. Ang mga alalahanin ay palaging nariyan, kaya kadalasan hindi natin napapansin ang lahat ng kabutihan ng Panginoon at hindi man lang tayo nakakapanalangin. At dahil dyan, iniimbitahan kitang sumama rito araw-araw, alas 5 ng umaga, alas 6 ng gabi at alas 10 ng gabi. 3 oras na magmamarka sa iyong buhay at magsisimula kang mapansin ang pagbabago. Sa mga susunod na araw, mararamdaman mo ang kapayapaan at kasiyahan na matagal mo nang hindi nararamdaman. Magsisimula na ang mga himala dahil sinabi niya na kung hahanapin natin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, ang lahat ng iba pang bagay ay idaragdag sa atin. Amen. Kaya bago tayo magsimula sa pagbabasa ng salita, gusto kong hilingin sa iyo na mag-iwan ng komento dito. Isulat mo ang iyong pangalan at sa unahan isulat mo, naniniwala ako sa Diyos. Amen. Ito ay magpapalakas ng iyong pananampalataya at loob ng iba. Luwalhati sa Diyos. Kung hindi ka pa nakasubscribe, makakatulong ito sa pagpapaganda ng iyong buhay. Gusto ko na simula ngayon, hindi mo na mararamdaman na nag-iisa ka, iniwan o malayo sa Diyos. Hindi. Ang salita ng Panginoon ay magsisimulang baguhin ang iyong buhay at ang iyong puso. Amen. Gusto kong simulan sa pagbabasa ng Isaías Kabanata 30, talata 18, kasama ka. Tingnan mo ang sinasabi ng Panginoon. Naghihintay ang Diyos ng tamang oras para maging mabuti sa inyo. Babangon pa siya upang ipakita sa inyo ang kanyang habag sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Mapapalad ang lahat na naghihintay sa Kanya. Amen. Ang ganda ng mensaheng ito mga kapatid. Ang sarap sa pakiramdam matapos ang araw na ito. May pribilehiyo tayong masaksihan ang maraming kamanghamanghang gawa ng Diyos para sa atin. At ang pinakamaganda pa ay ang katiyakan na ang Diyos ay hindi natutulog, hindi siya nakakatulog at patuloy niya tayong iingatan habang tayo ay nagpapahinga sa Kanya. Amen. Nagmumuni-muni ako sandali sa salitang mula sa Isaías, nakakabasa lang natin at napansin kong totoo ito. Ang Diyos ay natutuwa sa paggawa ng mabuti para sa kanyang mga anak at hindi naghihintay ng kapalit. Mga kapatid, sa kasamaang palad, nabubuhay tayo sa mundong puno ng pansariling interes at lumalapit ang mga tao dahil may ibang layunin. Hindi nila talaga gusto ang ating pagkakaibigan, hindi nila gusto ang ating puso, ang ating presensya, hindi, gusto lang nilang kunin mula sa atin ang anumang mapapakinabangan nila. Mga kapatid, nakakalungkot isipin na ngayon, sa gitna ng bayan ng Diyos, napakaraming pansariling interes, napakaraming tao ang gustong samantalahin tayo. Mga kapatid, makakapahinga tayo dahil ang Diyos ang nagtatanggol sa atin. Alam niya ang mga interes ng ibang tao, alam niya ang mga plano ng kaaway para subukang saktan tayo, pero siya ay dumarating upang tayo protektahan at ingatan. Amen. Ganito ang pananaw ng mundo, kung mabait ka sa akin, mabait din ako sa iyo. Pero mga kapatid, sa kaharian ng Diyos ay iba. Gumagawa siya ng mabuti dahil mahal niya tayo. Nandito ako para ipaalala na pinahahalagaan ka ng mundo dahil sa kung anong meron ka, pero mahal ka ng Diyos dahil sa kung sino at ano ka. Amen. At may isang talata sa Awit 34, talata 8 na nagsasabing, tikman at tingnan kung gaano kabuti ang Panginoon. Mapalad ang tao na sa Kanya nakukubli. Tingnan mo ito. Pakinggan mong mabuti ang ikalawang bahagi ng talatang ito, mapalad ang taong sa kanya nagkukubli. Kapag sinabi ng Biblia na tao, tinutukoy nito ang lahat ng tao. Kaya, sino man sa atin ay maaring lumapit sa kabutihan ng Ama, hindi mahalaga ang iyong reliyon, hindi mahalaga kung paano ka nakarating dito, mahal ka ng Diyos. Pinatunayan niya ito nang ipadala niya si Jesus na namatay sa krus. Higit ka pa sa nagtagumpay,
Ibinuhos ni Jesus ang dugo niya para sa iyo. Pansinin kung gaano kalaki ang pagmamahal niya sa iyo. Ngayon, alisin mo na ang negatibong iniisip mo, ipagdarasal kita. Mamaya-maya lang, sigurado ako. Papatahanin ng Diyos ang puso mo at bibigyan ka niya ng isang magandang gabi ng kapayapaan at katahimikan. Alam ko ang sinasabi ko dahil pinapatahan ng Diyos ang puso ko, kapatid. Ang dami kong kailangang ayusin, ang dami kong mensaheng kailangang sagutin. May mga lumalapit sa akin na humihingi ng tulong pero madalas wala akong oras sumagot dahil kailangan kong mag-record ng mensahe. Nagsusulat din ako ng mga mensahe sa Facebook, sa Instagram, pero lagi akong nagdadasal na mamagitan. Kung nandito ka, tandaan mong kasama ka sa mga ipinagdarasal ko. Huwag mong isipin na hindi rin ako dumadaan sa pagsubok at pagkabahala. Nitong mga araw, nasabi ko sa kapatid kong lalaki na sobra akong balisa. Nagulat siya, para hindi ka panipaniwala yon. Sabi ko sa kanya, tingnan mo, lahat tayo dumadaan dyan. Lições, eu não tenho nada. Na espesyal bukod sa iyo. Ang pamumuno ko sa gawain ay malaking responsibilidad. Kaya mga kapatid, madalas kong nahuhuli ang sarili kong nag-iisip tuwing madaling araw, madalas sa gabi, na nabibigatan sa dami ng responsibilidad. Kapag umaabot ako sa hangganan, doon ako kadalasang pinapaalalahanan ng Espiritu Santo. Sinabi niya sa akin, bakit gusto mong lutasin lahat mag-isa? Nakalimutan mo na ba kung sino ang nag-aalaga sa'yo? Doon mismo, iniaalay ko ang sarili at puso ko, pati mga problema at mga alalahanin, at si Diyos ang nagpapakalma sa akin. Kaya naramdaman kong kailangan kong gawin ang mga dasal na ito para makatulog ka, dahil alam ko kung gaano kahalaga ang magandang tulog sa gabi. Marami sa inyo ang nakikinig ngayon at iniisip na wala ng pag-asa o solusyon. Marami sa inyo ang nag-iisip kung paano babayaran ng bayarin. Bukas, kung kakayanin ninyo ang tuparin ang mga obligasyon, maalagaan ng pamilya, kung mapoprotektahan kayo laban sa kasamaan ng ibang tao. Sa mga sandaling ito mga kapatid, ang talatang ito mula sa Isaías Kabanata 30 ay nagbibigay ng malaking ginhawa. Babasahin ko ulit ito para maalala mo at itanim sa puso mo, sabi. Ganito, hinihintay ng Diyos ang tamang sandali para maging mabait sa inyo. Babangon siya para ipakita ang kanyang habag sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Mapapapalad ang lahat na naghihintay sa Kanya. Amen, luwalhati sa Diyos. Pwede ba kitang ipagdasal na yon? Pwede ba akong maging tinig ng Diyos sa iyo ngayon? Hinihiling ko na mag-iwan ka ng komento dito. Nagsasalita ang Diyos sa akin, Pastor. Isulat mo ito sa mga komento. Kinausap ako ng Diyos sa mensaheng ito. Kung isusulat mo ito, hinihikayat mo rin ang iba na sumama dito at manalangin kasama namin. Alam ko na may mga tao na pumapasok sa video at sobrang balisa at nagbabasa lang sila ng mga komento, hindi nila pinapansin ang video. Kaya araw-araw kitang iniimbitahan, buksan mo ang puso mo dahil ang salitang ito ay galing sa Panginoon, hindi sa akin. Amen. Huwag ding kalimutang ibahagi ito. Malaking tulong ito. Gusto kang gamitin ng Diyos ng makapangyarihan, pero bago yan, ipagdarasal muna kita. Ngayon, kung maaari ipikit mo ang iyong mga mata, mag-concentrate ka, tayo manalangin, makipag-usap tayo sa Panginoon. Alleluia! Panginoon aking Diyos at aking Ama, lumalapit ako sa iyo ngayong gabi o Diyos na may pagod at lupaypay na puso. Mahaba ang araw, Panginoon, nakakapagod, parehong pisikal at mental. O Ama, madalas kong maramdaman na ubos na ako at wala nang lakas para magpatuloy. Kaya naman, hinihiling ko po na tulungan ninyo ako makahanap ng kapayapaan at pahinga na napakahalaga para sa amin upang magkaroon ng panibagong lakas, isang mahimbing at nakakapagpanumbalik na tulog. O aking Ama, marami sa aking mga kapatid ngayon, Ama, ay umiiyak. Alleluia. Nararamdaman ko ang presensya. Está inundando os nossos. Ipagdarasal kita, ako ay magdarasal. Ama, sinasabi ng iyong salita na ito ay para sa aming pamilya. Sa akin, mayroon ako sa iyo, mayroon ako. Sa akin, may pananampalataya ako sa iyo, mayroon ako ay magdarasal. Ikaw, amen. Kailangan ko nang umalis. Kailangan ko nang umalis. Kailangan ko nang umalis. Manalangin tayo, Ama, ngunit Diyos, sigurado akong binubuhat mo kami ngayon. Oh, hallelujah!
Rabalabasiriricandala. Ama, salamat Panginoon sa sandaling ito. Salamat sa espiritual na pagpapanibago. Aleluya, Panginoon. Itong lalaki at babaeng ito na hindi nakakapadasal, hindi makatulog, tulungan mo ang taong ito. Ngayon, Ama ko, papuri sa iyo, O Diyos, hinihiling ko, Panginoon, na ang pagpapahid ng Espiritu Santo ay magdala ng pagpapanibago sa taong ito. Ngayon, Ama, sa pangalan ni Jesus, hinihiling ko sa iyo, ayusin mo ang bawat detalye, napakaraming problema at hamon, Ama, hinihiling ko sa iyo. Panginoon, bigyan mo siya ng karunungan para makagawa ng tamang desisyon at magtiwala sa iyo at iyong kabutihan. Alam ko na kasama mo siya, ang babaeng labis na pinanghihinaan ng loob at nagdurusa. O Diyos, ang puso niya ay durog, wasak na wasak. Ang taong ito, Ama, ay lubos na hindi pinahahalagahan sa sarili niyang tahanan. Walang nagpapahalaga, walang pumupuri. Ngunit Diyos, may plano kayo sa buhay ng babaeng ito na ngayoy umiiyak sa lungkot pero nakakaramdam ng ginhawa dahil kayo'y nakikipag-usap sa kanya. O aking Diyos, ang babaeng ito ngayon ay naisip ang pinakamasama, nag-isip na tapusin ang lahat, nag-isip ng mga paraan para wakasan ang kanyang buhay. Ama, hinihiling ko na ipakita ninyo sa kanya ang inyong pagmamahal at panibaguhin siya ng inyong banal na espiritu. Aleluya! Siya ay higit pa sa nagtagumpay. Ama, ang binatang ito rin, Panginoon, na nakakaramdam ng pagkaligaw sa mundo, Ama. Madalas, hindi naman pera ang problema. Hindi kakulangan ng kaibigan, hindi kakulangan ng mga taong nasa paligid niya. Ang problema ay kakulangan ng layunin at kaalaman sa kahulugan ng buhay. O Espiritu Santo, dalawin mo ang kabataang ito, aleluya, ang kabataang ito na labis na nalilito. O Diyos, tuparin mo ang mga plano sa buhay ng taong ito, ng dalagang ito, na labis na ng unggulila na nais magkaroon ng kasama sa kanyang tabi. Jesus, ikaw nawa ang maging pinakamagandang kasama na maari niyang makasama, maging ama, kaibigan at tagapag-aliw. O Diyos, ang pinakahiling ko sa iyo sa mga sandaling ito ay tulungan mo kaming makita ka higit sa mga problema, higit sa mga sitwasyon. Natulungan mo kaming maunawaan ang iyong layunin. Sa lahat ng aming pinagdadaanan, O Diyos, nagtitiwala kami na ikaw ay kumikilos, Ama, sa lahat ng bagay. Diyos, alagaan mo kami, Panginoon. Wala na kaming natitira o malalapitan, ikaw na lang, Panginoon. Socorro. Nós não somos Aming sandigan, Diyos. Hindi, nagagalak kami na maasahan ka namin sa lahat ng oras ng aming araw. Salamat sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na matapos ang isa na namang araw ng payapa. Aleluya! Aleluya! O mga minamahal kong kapatid, nararamdaman ko ang presensya ng Diyos dito ngayon. Pinupuri ko ang Panginoon sa lahat at nagpapasalamat sa pagsama mo sa akin. Ang tanging hangarin ko ay ipagpatuloy mo ang gawain ng panalangin at pananampalataya na ito. Maraming tao ang maaantig ng salitang ito at hindi pa tapos ang mensahe. Gusto kong makipag-usap sa iyo na parang ang Diyos mismo ang nakikipag-usap sa iyo at ang Diyos ang maglalagay ng mga salita sa aking bibig. Sigurado ako, magiging isang espiritual na pagpapanibago ito para sa iyo. Pumikit ka ulit at mag-concentrate, buksan mo ang iyong puso, kakausapin ka ng Diyos na yon. Mahal kong anak, naririnig ko ang iyong mga alalahanin at alam ko kung gaano ka nakapagod. Gusto kong malaman mo na nandito ako kasama mo, palaging kasama mo, at mahal na mahal kita ng walang kondisyon. Gusto kong magpahinga ka sa aking presensya, matagpuan mo ang kapayapaan para sa iyong isipan at katawan. Ako ang Panginoon ng kapahingahan at kagalingan at ako ang kailangan mo. Ang talagang kailangan mo para magpatuloy. Gusto ko magpahinga ka. Traz os seus pensamentos. Bitawan mo ang iyong mga alalahanin at magpahinga ka na ngayon ng lubusan para bukas ay magising kang panibago at handang harapin ng araw. Aking minamahal na anak, alamin mo na inaalagaan ko ang bawat detalye ng iyong buhay at walang bagay na hindi ko kayang gawin. Nais kong tiyakin sa iyo na nalampasan na ng aking anak na si Jesus ang lahat. Sinabi niya, magkakaroon kayo ng pagsubok sa mundo, ngunit magpakatatag kayo sapagkat napagtagumpayan ko na ito.
O anak ko, kung alam mo lang kung gaano kita kamahal, iniingatan kita, pinagpapala kita, hindi kita kailanman iniiwan mag-isa at palagi kitang ginagabayan. Ngayon, gusto mong magreklamo at nakita ko ang pagsisikap mong mapasaya ako. At dahil dyan, ang aking biyaya at awa ay laging handog para sa'yo, kailangan mo lang akong hanapin. Tanggapin mo ngayon ang espiritual na lakas na kailangan mo. Tanggapin mo ngayon ang kasiyahan na kulang sa iyong mga araw. Alam ko lahat ng pinagdadaanan mo. Alam ko rin na may panahon para matapos ang lahat ng pagsubok sa buhay mo. Pero gagawin ko ang lahat sa tamang panahon, sa tamang oras, makikita mo na matutupad ang salitang ito. Tinitipon ko ang bawat isa sa iyong mga luha at gusto kong huwag mong kalimutan na palagi akong nandito sa tabi mo. Sa sandaling ito, ibinubuhos ko sa iyong buhay ang isang espesyal na pagpapala upang magkaroon ka ng mahimbing at mapayapang pagtulog. At ako ay kumikilos na ngayon para ang iyong bukas ay mapuno ng lakas, saya at sigla. Lagi mong tandaan, mahal kita mula sa iyong walang hanggang Ama ang Diyos. Aleluya! Kumusta mahal kong mga kapatid? Magandang gabi! Narito si Pastor Antonio Junior at ako'y labis na natutuwa na narito ka muli sa isa na namang sandali ng panalangin. Araw-araw alas 10 ng gabi, tayo ay nagtitipon upang makipag-usap sa Diyos tungkol sa ating araw, ating mga buhay, mga laban, mga alalahanin, at ang Panginoon ay sumasagot sa atin. At maraming mga kapatid na nagsasabi dito sa mga komento na ang kanilang mga gabi ng pagtulog ay mas naging payapa at sila ay nagigising na mas nakapahinga at may panibagong lakas. Mga kapatid, natutuwa ako sa pagtanggap ng mga patotong ito dahil katuparan ito ng salita ng Diyos sa ating buhay. Sinasabi sa awit 3 ganito, "Ako'y nahihiga at natutulog at muling nagigising dahil ang Panginoon ang nagbibigay sa akin ng lakas." Amen. Kapag hinahanap natin ang Diyos bago matulog, binibigyan niya tayo ng kapahingahang kailangan natin. Kahit na ang ating puso ay puno ng pag-aalala, puno ng dalamhati at higit pa, patuloy pa rin kumikilos ang Diyos para sa ating kapakanan sa buong magdamag. Amen. Nais kong ibahagi ang makapangyarihang mensaheng inilagay ng Diyos sa puso ko. Kung naniniwala kang kaya ng Diyos gumawa ng himala ngayon, magkomento, "Pastor, naniniwala ako sa mga himala." O kaya, magpahayag ka sa pananampalataya at isulat mo ito. Ngayon, nakatanggap ako ng himala mula sa Diyos. Sigurado ako na tutuparin ng Diyos ang salitang ito. Amen. At ikaw na bago pa lang dito, hinihiling ko na mag-subscribe ka sa aking channel, i-click mo ang button sa ibaba ng video, mag-subscribe. Sa tabi nito ay lalabas ang isang bell. Napakahalaga na i-click mo ang bell na ito at piliin ang opsyong lahat. Sige, gusto ko na araw-araw kang makatanggap ng makapangyarihang mensahe ng pananampalataya na mag-iiwan ng marka sa iyong buhay. Papuri sa Diyos mga kapatid. Nananalangin ako sa Panginoon at hinipo ako ng Diyos. Marami sa inyo ang nakakaramdam ng kalungkutan. At ang pakiramdam na ito ay hindi naman laging dahil mag-isa tayo. Maari tayong napapalibutan ng mga tao pero nararamdaman pa rin natin ang pagiging inabandona. Kaya babasahin ko sa iyo ang panalangin ni Haring David sa Panginoon noong siya'y dumaan sa halos kapareho ng nararanasan mo ngayon. Sinabi niya, "Balingan mo ako at maawa ka sa akin sapagkat ako'y nag-iisa at nababalisa. Ang mga dalamhati ng aking puso ay dumami. Palayain mo ako sa aking paghihirap, mahal kong kapatid. Hindi ko alam kung anong dahilan ng iyong pakiramdam ng pag-iisa ngayong gabi. Maaring ikaw ay nagkulong sa sarili matapos ang isang pagkabigo. Maaring ikaw ay tinanggihan o init sa puwera sa trabaho o sa paaralan. Maaring natapos ang isang relasyon mo at naiwan kang mag-isa o baka naman nakakaramdam ka ng matinding pagkakasala. May nagawa kang mali at hindi mo mapatawad ang sarili mo. Pero kapatid, alam ng Diyos ang lahat. Gusto niyang malaman mo na kahit na pakiramdam mo ay nag-iisa ka ngayong gabi, hindi yan totoo. Dahil hindi ka niya kailanman iiwan. Amen. Naniniwala ka ba doon? Huwag mong hayaan ang ganyang pag-iisip dahil maawa ka lang sa sarili at mawawala ang kapayapaan na kailangan mo para makapagpahinga. Amen. Magpasya kang maniwala sa pag-ibig ng Diyos.
Sa Isaías, Kabanata 40, may isang napakagandang pangako na ibibigay sa iyo ng Panginoon ngayon. Sabi niya, "Ganon din, maari bang makalimot ang isang ina sa kanyang sanggol na sumususo pa at hindi maawa sa anak na kanyang isinilang? Kahit na siya ay makalimot, hindi kita malilimutan. Purihin ang Diyos." Tignan mo kung gaano kaganda ito, mga kapatid. Paano ka pa magiging mag-isa matapos ang ganitong pahayag? Binabago ni Jesus ang iyong kalagayan, na yon ay pinapainit pa niya ang iyong puso. Sigurado akong ang salitang ito ay para sa iyo. Sabi niya, mahal ka niya at lubos kang naunawaan. Ang kasalukuyan sitwasyong nagdudulot sa iyo ng pagdurusa ay magsisilbing daan sa iyong paglago at pagkatuto. Gusto kong basahin pa ang isang bahagi ng Biblia para hindi ka na muling magduda at maramdaman na nag-iisa ka. Sa mga taga-Roma 8, 38 hanggang 39. Sinasabi dito, ako'y kumbinsido na kahit ang kamatayan, buhay, mga anghel, mga demonyo, kasalukuyan, hinaharap o anumang kapangyarihan kahit taas o lalim o anumang bagay sa buong nilikha ay hindi kailanman makakapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus, ang ating Panginoon. Mahal kong kaibigan, mahal ka ng Diyos ng walang kondisyon at ito ay isang katotohanang hindi kailanman magbabago. Hindi mahalaga kung anong mangyari sa iyong buhay, palagi kang mamahalin ng Diyos. Hindi ka niya iiwan at laging nasa tabi mo kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Naalala ko na sa aking paglalakbay kasamang Diyos maraming beses dahil sa aking mga pagkukulang. Akala ko galit sa akin ang Diyos na nagagalit siya sa akin na ayaw niya akong pagpalain. Mga kapatid, masakit ang pakiramdam ng kalungkutan at pagiging iniwan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, napagtanto kong hindi naging mabigat ang kamay ng Diyos sa akin. Hindi ako pinarurusahan ng Diyos kahit magkamali ako. Hindi niya ako hinuhusgahan o inaatake. At ito mismong pagmamahal ng Diyos ang nagbago sa akin. Ito ang kamanghamanghang biyaya na yon. Sabi sa Biblia, ang kabutihan ng Panginoon ang umakay sa atin magsisi. Kung kailangan mong magsisi, ito na ang pagkakataon mo para hanapin ang Panginoon. At ipagkatiwala mo sa Kanya ang lahat ng iyong mga landas, ang iyong mga kasalanan, lahat sa Kanyang mga kamay. At ipinapangako niya na ibubuhos niya ang biyaya at awa sa iyo. Amen. Kung naniniwala ka, i-comment mo dito. At ngayon tayo ay mananalangin. Gusto kong ipanalangin ka ngayon at pagkatapos ay maririnig mo ang tinig ng Diyos na nangungusap sa iyong puso. Makinig ka ng mabuti at huwag kang aalis sa video na ito. Ayos ba? Tayo'y manalangin. Panginoon kong Diyos at aking Ama, ako'y lumalapit sa iyong harapan na iyong gabi upang mamagitan para sa kapatid na ito, lalaki man o babae. Ama, nababalot ng lungkot ang kanilang puso. Pakiramdam nila ay nag-iisa, walang nagmamalasakit, kaya sila'y nalulungkot at nawawalan ng pag-asa. Kaya naman, hinihiling ko sa iyo, Ama, pumasok ka sa buhay ng taong ito ngayon, bigyan mo siya ng lakas, bigyan mo siya ng pag-asa, Ama. Matagal na niya akong pinakikinggan sa panalangin, pero hindi pa rin siya makalaya sa kasalanan at nagdudulot ito ng malalim na sugat. Ama, napakabigat ng pagkakondena at pagkakasala, ngunit Panginoon, hinihiling ko tulungan mo ang taong ito na makabangon muli. Huwag niyang kalimutan na ikaw, Panginoon, ay pag-ibig at mabuti at hindi mo kami tinatrato ayon sa aming kasalanan, gaya ng sinasabi sa awit 103. O Ama, hinihiling ko na ipakita mo ang iyong muka at bigyan kami ng kapayapaan at kaaliwan na labis naming kailangan ngayon. Naniniwala kami na nabuhos ang dugo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, upang ngayon ako at lahat ng aking mga kapatid ay mapatawad dahil dito. Aking Ama, inaangkin namin ang kapatawarang ito. Ipinagtatapat namin sa iyo ang aming mga kasalanan at humihingi kami ng kapatawaran at humihingi kami ng lakas upang hindi na kami muling matukso. Ama, kailangan naming madama ang iyong presensya at malaman na kasama ka namin para makatulog kami ng payapa. O aking Diyos, nananawagan din ako na tulungan mo kami na magpatuloy at bigyan mo kami ng karunungan upang maunawaan kung bakit nangyayari ang sitwasyong ito sa aming mga buhay. Gusto naming matutunan ang mga aral, gusto naming lumago sa pamamagitan ng mga pagsubok. Gusto naming ipaalam sa iyo, Ama, na simula ngayon, hindi na namin dala ang problemang ito, pati na rin ang kasalanang ito. Ibinibigay namin ito sa iyong mga kamay, sa paanan ng krus
at hinihiling namin, O Diyos, na bigyan kami ng kakayahan, pasensya at pag-asa para mapagtagumpayan ang mga laban at mahihirap na araw. Nawai, hindi tayo manatiling nakakulong sa kaisipan ng pagkawasak at pagkatalo, kundi matutong maniwala dahil ayon sa iyong salita, imposibleng malugod ang Panginoon kung walang pananampalataya. O Ama, huwag mo hayaang ang pakiramdam ng pagkawasak, kalungkutan o mga tumalikod sa amin ang magtakda ng aming kaligayahan o makaapekto sa aming tiwala sa sarili. Nais naming manggaling ang tiwalang ito mula sa aming relasyon sa iyo at hindi mula sa aming relasyon sa ibang tao o sa aming sarili. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo para sa panalangin ito. Naniniwala ako, Ama ko, na ikaw ay humihipo na sa bawat buhay, sa bawat puso. Itong babae, ama ko, ay nalulumbay pa rin dahil sa away nila ng asawa niya at hindi maganda ang relasyon sa mga anak niya. O Panginoon, hinihiling ko sa iyo, O Diyos, patawarin mo siya at tulungan mo siyang makipag-ugnayan ng maayos sa mga tao. Panginoon, ilagay mo ang iyong pag-ibig sa kanyang puso, ayon sa iyong salita na ang ganap na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. At kapag kami ay puspos ng iyong pag-ibig, nagagawa naming mahalin ang aming kapwa, ang aming kapwa-tao. O aking Diyos, nagpapasalamat din ako sa iyo, Panginoon, hindi kami narito kung wala ka. O aking Diyos, salamat sa aking kalusugan, sa kalusugan ng iyong mga anak, sa aming pamilya, sa mga biyayang ibinibigay mo sa amin. Kahit na hindi kami humihingi, kahit na hindi kami nagdarasal, salamat Panginoon sa pag-aalaga sa bawat detalye ng aming araw, sa mga pagliligtas at sa mga biyayang ipinagkakaloob mo sa amin. Nagpapasalamat pa rin ako sa iyo, Jesus, sa pagbibigay mo ng iyong buhay para sa amin sa krus. Alam ko na, dahil sa iyong sakripisyo na yon ay mayroon kaming katiyakan ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Salamat sa pagbuhos ng iyong dugo para sa amin, kahit di kami karapat-dapat. Bukas, paggising namin, naway liwanag ng iyong Espiritu Santo ang pumuno at magningning sa amin. Nawai lahat ng mga taong makasalubong namin ay maramdaman ang iyong pag-ibig at mapansin na tunay mong binabago ang aming buhay at naway dumating ang araw na makilala ka rin nila tulad ng pagkakakilala namin sa iyo araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin at magpapasalamat sa iyo. Amen! Aleluya mga kapatid! Ngayon, gusto kong maging tinig ng Diyos sa iyong buhay. Ikaw na laging nananalangin dito kasama ko tuwing umaga at gabi. Gusto kong gamitin ako ng Panginoon para maghatid ng mensahe sa iyo. Pakinggan mo ito na parang Diyos mismo ang nakikipag-usap sa iyo. Amen anak ko, anak kong babae, naririnig ko ang iyong panalangin at kasama mo ako. Ipinapangako kong hindi kita iwan at palagi akong nandyan sa buhay mo. Mahal kita na walang kondisyon at gusto ko malaman mo yan ngayong gabi. Lubos kong naunawaan ang nararamdaman mo dahil naranasan ko na rin yan dati. Minsan, iniwan ako ng mga kaibigan ko, tinalikuran ako at sinabi pa na hindi nila ako kilala. Masakit yon para sa akin, pero tiniis ko lahat ng yon para sa isang dahilan lang, dahil iniisip kita. Pinili kong maiwan, hamakin, duraan, saktan at ipako sa krus. Para hindi mo na kailangang maramdaman na nag-iisa ka. Kaya magtiwala ka sa akin at sa plano ko para sa buhay mo. Habang natutulog ka ngayong gabi, kikilos ako para bigyan ka ng lakas at pag-asa na kailangan mo para magpatuloy. At bukas, pagising mo, mararamdaman mo ang aking banal na espiritu na nag-aalab sa loob ng iyong puso at malalaman mong binabago ko ang iyong kwento. Huwag mo nang hayaang maapektuhan ng mundo, ng ibang tao o ng sarili mo ang iyong tiwala sa sarili at kaligayahan. Dahil ako ang may alam ng mga plano ko para sa iyo, mga planong magdudulot sa iyo ng kasaganaan at hindi ng kapahamakan. Mahal kita ng walang kondisyon at gusto kong maramdaman mong ikaw ay minamahal at pinahahalagahan. Ako ang gumagabay sa iyong mga hakbang sa paglalakbay na ito. Kaya gusto kong huwag kang sumuko, basta magpatuloy ka lang at magtiwala. Tandaan mong lagi akong nasa tabi mo at magkasama nating malalampasan ang kahit ano. Mahal kita. Jesus. Kumusta mahal kong kapatid? Magandang gabi. Naway sumainyo at sa pamilya ninyo ang kapayapaan ng Panginoong Jesus.
Ako si Pastor Antonio Jr. at narito ako upang pagpalain ng iyong buhay ng mensahe ng pananampalataya at pag-asa. Lahat ng ito ay para bigyan ka ng gabing payapa. Hindi ko alam kung kumusta ang araw mo, pero iniisip kong may mga bagay na hindi ayon sa inaasahan. Huwag kang mag-alala o mawala ang kapayapaan mo dahil kontrolado ng Diyos ang sitwasyon at pararangalan ka niya. Naniniwala ka ba rito? Tuwang-tuwa ako na nandito ka kasama ko. Isa na namang gabi para tayo magdasal bago matulog. Araw-araw, alas 10 ng gabi, nagtitipon tayo rito para kausapin ng Diyos tungkol sa ating araw, ating buhay at ating mga pagsubok. Sumasagot ang Panginoon sa atin sa sobrenatural na paraan. Salamat sa Diyos. Maraming tao na ang nagsasabi sa akin dito sa mga komento na mas payapa na ang kanilang pagtulog at mas mag-inhawa silang nagigising. At alam mo ba kung bakit nangyayari ito? Sapagat nagtiwala tayo sa Diyos at ipinagkatiwala sa Kanya ang pagtulog natin. Gaano man kahirap ang ating araw, gaano man karaming pagsubok ang ating hinarap, kapag nagpasya tayong umasa sa Kanya, tinatanggap natin ang kapayapaan kahit nasa gitna pa tayo ng unos. Kaya kung gusto mong maging bahagi ng samahang ito ng pananampalataya, tandaan mo na araw-araw, alas 5 ng umaga, alas 6 ng gabi at alas 10 ng gabi, nandito ako para manalangin kasama ka at para sa'yo. Mag-subscribe ka sa channel ko sa pamamagitan ng pag-click ng mag-subscribe button sa ibaba ng video. At sa tabi nito, may lalabas na kampanilya, i-click mo rin ang kampanyilyang yon at piliin ang opsyong lahat para makatanggap ka ng notification. Tuwing maglalagay ako ng bagong video, ayos ba? Gusto kong simulan sa pagbabasa ng talata tungkol sa kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos. Kaya, pakalmahin mo ang iyong puso dahil magsisimula ng makipag-usap sa iyo ang Diyos mula ngayon. Nakasulat ito sa Lucas 8, 22 hanggang 25. 5. Está escrito assim: Isang araw, sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa kabilang ibayan ng lawa. Sumakay sila sa bangka at umalis. Habang sila ay naglalayag, nakatulog siya. Biglang dumating ang malakas na hangin sa lawa at ang bangka ay halos mapuno ng tubig, kaya sila ay nasa matinding panganib. Ginising siya ng mga alagad at sumigaw, "Guro, guro, mamamatay na tayo!" Bumangon siya at pinagalitan ng hangin at ang malalakas na alon. Tumahimik ang lahat. Nasaan ang inyong pananampalataya? Tanong niya sa mga alagad. Takot at namangha sila at nagtanungan, sino kaya siya na pati ang hangin at ang tubig ay sumusunod sa kanyang utos? Tingnan ninyo ito mga kapatid. Ilan sa mga alagad ni Kristo ay mga mangingisda at sanay sila sa mga bagyo sa dagat. Kaya marahil, nang makita nila na dumidilim ang langit at lumalaki ang mga alon, inisip nilang malalampasan nila ang unos na iyon ng maayos dahil sanay naman sila. Pero naging napakalakas ng hangin at naging napakabangis ng tubig. At natakot ang mga lalaking iyon, kaya ginising nila si Jesus. Mga kapatid, nangyayari rin ito sa maraming tao ngayon, hindi ba? Tiwala tayo sa ating karanasan, sa ating kakayahan, at iniisip natin kaya nating lutasin ang mga problema at lampasan ang mga unos ng buhay ng mag-isa. At doon lang natin naalala si Jesus kapag napagtanto nating wala na tayo sa kontrol ng sitwasyon. Yan ba ang gustong ipaalala sa iyo ng Panginoon na yon? Makakapagpahinga ka kahit sa gitna ng pinakamalalaking problema kung aasa ka sa Kanya sa lahat ng bagay. May mga naniniwalang ang pag-asa sa Diyos ay kahinaan, pero malaking kasinungalingan ito. Ang pag-asa sa Panginoon ay paraan ng pagkilala na tayo ay may hangganan at kailangan natin ang tulong ng Diyos. Sa pag-asa sa Ama, kinikilala natin na Siya lang ang makagagabay at makapagbibigay ng lakas at karunungan na kailangan natin sa pagharap ng pagsubok. Ang pag-asa sa Panginoon ay tumutulong sa atin maging mapagpakumbaba dahil pinapaalala nito ang kailangan natin Siya at hindi tayo makapangyarihan sa lahat. Si Jesus mismo ang nagsabi, kung wala ako, wala kayong magagawa. Kaya naman, aking kapatid, ang pananampalataya mo ay nangangailangan ng ganitong pagtitiwala dahil ito ang tumutulong magtiwala sa pangakong laging kasama ka ni Jesus at hindi ka iiwan. Magpatuloy, kapag umaasa ka sa Panginoon, makakasiguro kang hindi ka niya bibiguin at palagi siyang nasa tabi mo para tulungan ka. Kaya ngayon, suriin mo kung ano ang bumabagabag sa iyo ngayong gabi. Bakit ka nahihirapang matulog?
Mayroon bang bagay na nagpapakaba o nagpapaligalig sa'yo? Tawagin mo si Jesus ngayon at papatahimikin niya ang bagyong namumuo sa iyong puso. Si Propeta Jeremias ay dakila sa pananampalataya, mapanalanginin at marami siyang sinabi tungkol dito na nais kong ibahagi sa iyo. Basahin mo ang Jeremias Kabanata 17. Pinagpala ang taong ang tiwala ay nasa Panginoon na ang kanyang pag-asa ay nasa Kanya. Siya ay magiging tulad ng punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at inilalawit ang ugat sa batis. Hindi siya matatakot kapag dumating ang init dahil laging luntian ang kanyang mga dahon. Hindi siya mangangamba sa taon ng tagtuyot at hindi siya titigil sa pagbubunga. Amen. Tinan mo ito, mahal kong kapatid, magpasya kang umasa sa Panginoon mula ngayon. At sigurado ako na ikaw ay makakapagpahinga at magsisimulang maranasan ang kapayapaan at katahimikan na tanging siya lamang ang makapagbibigay. Amen. Ngayon, manalangin tayo ng sabay, ipikit ang mga mata at kausapin ang Panginoon. Nananabik siya sa sandaling ito, kaya pagkatapos ng panalangin, huwag kang umalis sa video na ito. Amen. Nais kong maging tinig ng Diyos sa buhay mo, magpahayag ng propesya at magsalita ng mga salita na parang Diyos mismo ang nagsasalita para sa iyo. Kaya manatili ka hanggang dulo, tara magdasal tayo. Panginoon, Diyos at Ama, inilalagay ko ang sarili ko sa iyong banal na presensya ngayong gabi para magpasalamat sa buhay at sa iyong walang kondisyong pagmamahal. Nagpapasalamat ako sa iyo sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na makilala ka at magkaroon ng isang malapit na relasyon sa iyo. O Diyos, napakabuti na tumingin sa iyo at malaman na ikaw ay aking kaibigan at pinagkakatiwalaan. Lumalapit din ako sa iyong paanan ng may kababaang loob at pasasalamat, kinikilala ang aking lubos na pagdepende sa iyo. Sa lahat ng bagay, Panginoon, madalas akong natitiwala sa aking sarili at sa aking sariling kakayahan. Pinapalago ko ang tiwala sa sarili, kaya minsan nakakalimutan kong umasa sa inyo, Panginoon. Ngunit na yon, Ama, nagsisisi ako at humihingi ng kapatawaran sa aking mga pagkakamali. Tulungan mo akong malaman ang aking mga limitasyon at pagkukulang. Alam ko na ikaw lamang ang makagagabay sa akin, makakapagbigay ng lakas at karunungan upang harapin ang mga pagsubok sa buhay. Kaya turuan mo akong maging mas umaasa at magtiwala sa iyong pangako na palagi kang nasa tabi ko at hinding-hindi mo ako iiwan. Ama, nais kong mas madalas marinig ang iyong tinig. Ayoko nang malito, mag-alala, ayoko nang hanapin. Kalang kapag nawalan na ako ng kontrol sa sitwasyon. O aking Diyos, punuin mo ang aking puso ng kagustuhan, ang kagustuhang manalangin, maging mas malapit sa iyo at sambahin ka sa lahat ng oras. Jesus, nagtitiwala ako sa iyong kapangyarihang patahimikin ang hangin at alon. Kaya naman, iniaalay ko sa iyo sa sandaling ito ang unos na nabubuo sa loob ko na nagbibigay sa akin ng takot at kawalan ng pag-asa. Ama, inaamin ko na pagod na ako pisikal, ang mga alalahanin ay nagpapagod sa aking isipan at katawan, ngunit iniaalay ko ang aking sarili ng buong puso at kaluluwa. Hinahanap kita, Panginoon, na parang huling pagkakataon dahil kung wala ka sa buhay ko, hindi ko kaya. At tulad ng ginawa mong pagpapatahimik sa bagyong iyon, napatahimik mo rin ang puso ng mga alagad. Nagmamakawa ako sa iyo, Panginoon. Gawin mo ang himala sa buhay ko. Huwag mo akong hayaang sumuko. Huwag mo akong hayaang malunod. Huwag mo akong pabayaan, Panginoon. Huwag mo akong hayaang isuko ang lahat. Lahat ng pinaghirapan at naabot sa maraming taon sa kabila ng luha. Ama, nais kong ingatan ang lahat ng ibinigay mo sa akin. Ayokong itapon ito dahil sa aking mga pagkukulang at kasalanan. O Panginoong Jesus, patawarin mo ako, Panginoon. Kailangan ko ang iyong kapatawaran at awa. Kailangan ko na ang dugo ni Jesus ang magpatawad at magpawalang sala sa akin sa harap ng napakaraming kasalanan ko. Alisin mo sa akin, Panginoon, ang lahat ng pag-aalala, lahat ng pagkakasala, lahat ng sakit na nararamdaman ko sa aking dibdib. Na iyon, Panginoon, tulungan mo akong umasa sa iyo sa lahat ng bagay at magtiwala sa iyong pangako. Ang Panginoon ay hindi tao na nagsisinungaling o anak ng tao na nagsisisi. Amen. Ikaw ay tapat na Diyos at sinasabi ng iyong salita, mapalad ang taong nagtitiwala sa Panginoon. Siya ay parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at iniuunat ang ugat sa batis. O Jesus, ikaw ang bukal ng tubig na buhay.
kaya lumalapit ako sa iyo. At inyalay ko sa iyo ang aking buong kinabukasan, ang aking buhay at ang aking pamilya. Ngayon at magpakailanman, sa pangalan ni Jesus, ako'y nanganalangin at napapasalamat sa iyo. Amen. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, hindi dito nagtatapos ang ating panalangin dahil sasagutin ka ng Panginoon ngayon. Narinig ng Diyos ang iyong pagdaing at may nais siyang sabihin sa iyo. Bago ko ito ibahagi, hinihiling ko mag-iwan ka ng komento dito. Kinakausap ako ng Diyos. Sigurado akong mahihikayat ang mga tao na panuorin ang video na ito. Ngayon, buksan mo ang puso mo at manahimik, gaya ni Marcia na pinatahimik ang sarili. Patahimikin mo rin ang kaluluwa mo at pakinggan ang nais sabihin ng Panginoon. Minamahal kong anak, narinig ko ang iyong panalangin at nararamdaman ko ang iyong pagdepende sa akin. Alam ko na minsan ay mahirap magtiwala sa akin at umasa sa aking biyaya, ngunit ipinapangako ko sa iyo na hindi kita bibiguin. Ako ay lagi nasa tabi mo, palagi ako naririto. Situações mais difíceis. Hindi kita iiwan o tatalikuran dahil ipinangako ko na sasamahan kita araw-araw hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya tanggapin mo ngayon ang aking biyaya, ang aking paggabay, ang aking lakas at karunungan para harapin ang mga pagsubok. Akayin kita sa bawat hakbang ng iyong landas at hindi kita bibitawan. Tinanggap ko ang iyong paghingi ng tawad, ang iyong pagsisisi at ngayon ibinubuhos ko ang dugo ng aking anak sa iyo. Pinatawad ka na, mahal ka. At alamin mong ang kagalakang inilalagay ko ngayon ay hindi panandalian. Dahil inaalis ko ang iyong kasalanan, ang iyong maruruming kasuotan at pinapalitan ko ito ng isang puting kasuotan, nilinis ng dugo ng aking anak, si Jesus. O anak kong lalaki at babae, wala nang higit na nagpapaligaya sa akin, kundi marinig na gusto mong makipagrelasyon sa akin. At natutuwa ka na tinatawag mo akong kaibigan dahil iyon talaga ako. Hindi na kita tinatawag na alipin, tinatawag kitang kaibigan at lahat ng ito ay dahil sa sakripisyo ng anak kong si Jesus doon sa krus. Dati isa kang alipin ko, pero ngayon isa ka ng minamahal kong anak. Ang dugo na kordero na ibinuhos ko para sa iyong buhay ay pangako na palagi kong pahahalagahan ng ating relasyon. Oo, alam ko na minsan mahirap para sa iyo na umasa lang sa akin. Kilala ko ang mga tao dahil ako ang lumikha nila. Kaya tandaan, hindi ako nalulungkot kapag nakakaramdam ka ng pagdududa at takot. Mas nalulungkot ako kapag di mo hinahanap presensya ko. Ngayon na nagtiwala ka at ipinagkatiwala mo sa akin ang iyong pasanin, ako ay nagagalak. At ibinubuhos ko sa iyo ang aking yungso upang magkaroon ka ng isang tahimik at mapayapang gabi. Tinitiyak kong walang kasamaan ang gagambala sa iyong tulog at ng pamilya mo habang natutulog. Ako ang bantay ng inyong tahanan. Bukod pa rito, habang ikaw ay natutulog, ako ay gagawa sa iyong puso, huhubugin at babaguin kita upang maging mas kahalintulad ng aking anak. Jesus, magtiwala ka sa akin at masdan mo ang aking katapatan sa iyong buhay. Dito, may pagmamahal, Diyos. Kamusta mga mahal kong kapatid? Magandang gabi. Naway sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Jesus. Napakabuti na nandito ka muli upang manalangin kasama ko bago matulog. Ako si Pastor Antonio Jr. At gusto kong malaman mo na araw-araw alas 10 ng gabi, nandito ako upang ipanalangin ka, upang maging tinig ng Diyos sa iyong buhay. Mga kapatid, dahil sa mga alalahanin at pagkabalisa, lalo nang nagiging mahirap ang ipatong ang ulo sa unan at magkaroon ng mapayapang gabi. Napakaraming problema, takot at pagdududa na dumadaan ng gabi at hindi man lang tayo makatulog. Tinititigan natin ang kisame, nagpapalit ng posisyon pero parang walang dumarating na pahinga. Ilang minuto lang tayo nakakatulog, agad na nagigising at kapag bumangon, pagod at mabigat pa rin ang pakiramdam. At dahil dyan, talagang inilagay ng Diyos sa puso ko na simulan ng pagdarasal para matulungan kayong makatulog mga kapatid. Sobrang saya ako kapag nababasa ko ang mga komento ng mga taong nagsasabing hindi sila nakakatulog. Ilang linggo na, ilang buwan na. At ngayon, dahil sa mga panalangin, nakakatulog na sila, natutulog na parang isang bata. Niluluwalhati ko ang pangalan ng Panginoon.
dahil alam kong ang banal na espiritu ang gumagawa ng gawain. Hindi ko pag-aari ang YouTube channel na ito, kundi ng Panginoon. At alamin mo rin na araw-araw, alas 5 ng umaga at alas 6 ng gabi, ginagawa ko ang panalangin sa umaga at gabi at kamangha-mangha, isang malaking pagpapala, ang daming milagro, ang daming patotoo. Kaya inaanyayahan kitang laging sumama sa akin dito. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel, gustong sabihin na ikaw ay sobrang welcome. I-click lang ang mag-subscribe button sa ibaba para maging bahagi ka ng komunidad na ito at ng chain ng pananampalataya at panalangin na kumakalat sa buong Brazil at pati na rin sa labas ng Brazil. Pagkatapos mong i-click ang pulang button sa ibaba ng video, mag-subscribe, may lalabas na bell icon, i-activate mo rin ang bell na yan at piliin ang opsyong lahat. Sige, ito lang ang paraan para makatanggap ka ng notification tuwing may bago akong video. Kaya simulan na natin ang mensahe ngayon. At naalala ko dito na nung panahon ni Jesus, maraming tao ang pagod. Pagod na ang mga tao sa relihiyosidad. Sa totoo lang, ang mga pinuno ng reliyon noong panahong yon ay laging naglalagay ng mga patakaran sa mga tao kahit sila mismo ay hindi nila kayang sundin ang mga iyon. Gusto nilang magpakitang espiritual kahit hindi naman at iniisip nilang perpekto sila. At dahil dito, ang mga tao ay napapagod, sawang-sawa na sa relihiyon, sawang-sawa na sa templo. At doon sinabi ni Jesus ang isang napakalakas at makapangyariang bagay sa Mateo, Kabanata 11, talata 28 hanggang 30. Sinabi niya, lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagod at nabibigatan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbaba at makakahanap kayo ng kapahingahan sa inyong kaluluwa. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Tingnan ninyo mga kapatid, ang ganda, di ba? Sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, nais kong alisin ang bigat ng inyong dinadala at yan ang ginagawa ko mga kapatid. Sa bawat sandali ng panalangin, inaalis ko ang bigat na dinadala ninyo at inilalagay ko ang pasan ni Jesus. At yan mismo ang gagawin mo sa dulo ng video, papalitan mo ang mabigat mong pasan ng pasan ni Jesus. Magsasalita rin ang Panginoon sa iyo. Pagkatapos ng panalangin, hinihiling ko sa Diyos na gamitin ang aking bibig para makausap ka. Magsasalita ako na parang Diyos mismo at sigurado akong mahihipo ka ngayong gabi. Amen. Gusto ko ring basahin ito para sa iyo. Dalawang bahagi mula sa Sermon sa Bundok kung saan sinabi ni Jesus ang ganito, mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. At mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila itatawaging mga anak ng Diyos. O aking mahal na mga kapatid, sa kasamaang palad, sa panahon na yon, ipinagmamalaki ng mga tao na masabing sila ay tatawaging mga tao ng Diyos, mga taong tatawaging may lakas ng loob, magsalita ng harapan. Hindi ba sila tapat at bukas? Ngunit hindi sinasang-ayunan ng Panginoon ang ganitong uri ng pag-uugali. Siyempre, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang personalidad. Ang iba ay mas kalmado, ang iba naman ay hindi gaano. Pero hindi ibig sabihin nito na pwede tayong kumilos ng padalos-dalos at sakta ng ibang tao sa pamamagitan ng ating mga salita at kilos. At maaring ngayong araw din, nakasakit ka ng iba dahil sa sobrang pagiging tapat mo. Pero kalma lang. Porque o Senhor não está aqui para te Gusto ka niyang tulungan. Gusto niyang baguhin ang mga ugali mo at gawing mas mabuting tao ka. Hindi mahalaga kung gaano ka pa ka-impulsibo, malinaw na kung hahayaan mong kumilos ang Diyos sa puso mo, mababago ang buhay mo tulad ng ginawa niya kay Moises. Sinasabi sa Biblia na si Moises ay isang napakamapagpasensyang tao, higit pa sa sinumang nabuhay sa mundo. Pero hindi naman palaging ganon. Bago siya tinawag ng Diyos at hinubog niya, si Moises ay katulad lang ng kahit sino sa atin. Sa totoo lang, mas impulsibo pa siya kaysa sa karamihan. Ayon sa Biblia, pinatay niya ang isang Ehipsyo na nagpapahirap sa Hebreong alipin. Dahil sa krimeng iyon, tumakas si Moises mula sa Ehipto para hindi mahuli at makulong. Ngunit nang makatagpo ni Moises ang Diyos, naging pinakamaamong tao siya sa lahat. Mga kapatid, ang kaamuhan ay hindi pagiging duwag, kundi kaugnay ng kababaang loob, kabutihan at pagtitiyaga.
Nang ipagkatiwala ni Moises ang buhay niya sa Diyos, isinuko niya ang sariling hangarin at sinunod ang kalooban ng Diyos. Pagkatapos siyang mabago, hindi na muling hinangad ni Moises na maging sentro ng atensyon at hindi na rin niya ginustong gawin ang lahat ng mag-isa. Patunay nito, tinanggap niya ang payo ng kanyang binan habang nasa disyerto kasama ang mga Hebreo. Nagtalaga siya ng 70 lalaki para tumulong sa pag-aasikaso ng pangangailangan ng mga tao. Bukod pa rito, napakalaki ng kanyang konsiderasyon sa iba at wala siyang pagpapahalaga sa kayabangan. Kaya nang lumapit si Josue upang sabihin sa kanya na may 2 lalaki na nagpapahayag ng propesya sa gitna ng mga tao at humiling na pagbawalan sila, ito ang sagot ni Moises: sana lahat ay maging propeta. Tingnan ninyo mga kapatid, napapansin ba ninyo kung gaano kadakila ang ugaling ito? Karamihan sa atin ay nangangarap ng pagkakataon na maipakita ang ating pamumuno, ang ating kapangyarihan, ang ating mga kakayahan maging sa bahay, sa trabaho o sa mga kaibigan. Pero si Moises ay hindi naghangad ng alinman sa mga iyon kahit siyang responsabale sa paggabay sa mahigit 2 milyong tao mula sa Ehipto papunta sa lupain ng Canaan. Pero madalas gusto nating ipakita sa ating asawa, sa ating katrabaho, sa ating mga anak kung sino talaga ang nasusunod sa sitwasyon. Hindi ba totoo? Pero wala ni isang talata sa Biblia na nagpapakita na sinabi ni Moises na siya ang namumuno sa lahat ng iyon, na siya ang pinili ng Diyos. Alam mo kung bakit? Hindi siya nagabalang lumika ng mga maliliit na alitan na madalas nating nararanasan sa trabaho. Si Moises, pagkatapos niyang makatagpo ang Diyos, lubos niyang isinantabi ang sarili niya, kaya ang tanging nais niya ay mapasaya ang Panginoon. At dapat mo ring gawin ang parehong bagay dahil matatanggal mo ang napakabigat na pasanin sa iyong balikat at mas magiging magaan ang iyong pamumuhay. Amen, makakaroon ka ng kapayapaan at katahimikang kulang sa maraming sandali ng iyong araw. Mga simbahan, ako'y nag-aalala mga simbahan. Gusto kong magbahagi ng pagninilay ngayon sa iyo. Ano sa tingin mo ang napapala mo kapag ipinipilit mo ang iyong kagustuhan o autoridad sa ibang tao? Ano sa tingin mo ang nararamdaman ng Diyos kapag nakikita niyang ang mahal niyang anak ay kumikilos ng salungat sa kanyang salita? Ano ang mas mahalaga para sa iyo? Ang magpakitang gilas sa harap ng ibang tao o ang parangalan ka ng Diyos? Tandaan mo na ang mensaheng ito ay hindi galing sa Diyos, kundi isang paanyaya para baguhin kung sino ka, para maging mas katulad ka ni Moises o mas maganda pa, mas maging katulad ka ni Jesus. Dahil kung kalmado si Moises, paano pa kaya si Jesus? Na kahit na kailangan niyang harapin ang napakaraming sitwasyon, kahit napapaligiran siya ng mga taong may pangangailangan at problema, hindi niya pinabayaan ang kanyang pagiging mahinahon, ang paggalang at ang pagkontrol sa kanyang emosyon. Ngayon, nais kong manalangin kasama kay ikaw na kailangang maging mas katulad ni Kristo at nangangailangan ng kapanatagan. Madalas kang nakukonsensya dahil nakakapagsalita ka ng hindi nararapat at nakakasakit ng damdamin. Pero ngayon, kikilos ang Diyos sa buhay mo. Maari na didismaya ka sa sarili mo ngayon, maaring galit ka sa mga ginagawa mong desisyon. Pero kung papasukin mo ang Diyos sa buhay mo, kung si Jesus ang maging Panginoon at tagapagligtas mo, magbabago ang puso mo. Amen. Ganito ang gawin natin bago tayo manalangin. Ngayon, gusto kong isulat mo dito sa mga komento, kinausap lang ako ng Diyos, nagsalita ang Diyos sa akin sa menseng ito. Amen. May mga pumapasok dito na nagbabasa lang ng komento at di pinapansin ang mensahe. Pero kung mababasa nila ang isinulat mo na ito, mahihikayat silang bigyang pansin ang mensahe. Sige, at paalala lang na ipagdarasal kita ngayon, pero sa huli, mananatili ka pa rin dito kasama ko dahil gusto kong maging tinig ng Diyos sa buhay mo. Ayos ba? Magdasal tayo, ipikit ang mga mata at ituon ang pansin sa panalangin. Alleluia! Panginoon aking Diyos at aking Ama, ngayong gabi, lumalapit ako sa iyo ng may kababaang loob at pasasalamat. Hinahanap ang kahinahunan na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay sa akin. O aking Diyos, alam ko na, tulad ni Moises, ako ay may hangganan. Ako ay hindi perpekto. Naniniwala akong kaya kong malampasan ang mga pagsubok basta't kasama ko ang iyong tulong at paggabay. Patawarin mo ako, Panginoon, sa mga pagkakataong ako ay napuno ng kayabangan at tinrato ko ang aking kapwa ng may kayabangan at kawalang-galang.
Ayokong maging ganitong uri ng tao, Panginoon, dahil sinasabi ng iyong salita na ang mga mapagpakumbaba at mapagpayapa ang magmamana ng iyong mga pangako. Ama, narito ako ngayon na nananalangin sa mga sandaling ito. Kailangan kong maranasan ang pagbabagong ito. Ako'y taong maraming pagkukulang at depekto, pero gusto kong maging mas katulad ni Kristo na kahit hawak niya ang lahat ng kapangyarihan, palagi siyang naging halimbawa ng kabutihan, pagmamahal at kahinahunan. Turuan mo ako, Panginoon, maging katulad ni Moises para makapaglingkod sa iyo at sa iba nang hindi iniisip ang sarili. Gusto kong mapigil ang aking dila at ang aking ugali para sa iyong banal na pangalan. Sa aking mga gawa, tulungan mo ako, Panginoon, na makamtan ang kapayapaang kailangan ko upang harapin ang pagsubok ng may katahimikan at tiwala. Turuan mo ako makita ang bawat isa bilang minamahal mong anak, karapat-dapat sa aking paggalang at pagmamahal, O Diyos. Bigyan mo rin ako ng pasensya dahil madalas sa sarili kong tahanan, kumikilos ako ng walang paggalang at nagsasalita ng hindi dapat. Alam ko, Panginoon, na hindi ko magagawa mag-isa ang kahinahunan. Kailangan ko ang iyong tulong at sinasabi ng iyong salita na magagawa ko ang lahat sa pamamagitan ng nagpapalakas sa akin. Kaya kong lampasan lahat ng pagsubok basta't kasama kita, Panginoon. Walang makakayanig o magtutulak sa akin na kumilos ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Tulungan mo ako, Panginoon, na maging mas mabuting tao, ngunit may balanse, dahil sinasabi ng iyong salita na hindi mo kami binigyan ng espiritu ng duwag, kundi espiritu ng pag-ibig, kapangyarihan at pagpipigil sa sarili. At nawa ay dumating sa akin ang pagpipigil sa sarili ngayon, at magawa kong matulog ng payapa at mapahinga ang aking isipan at katawan. Sa ngalan ni Jesus, Panginoon, ingatan mo ako at ang aking tahanan at huwag hayaang may gumambala sa amin ngayong gabi. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat sa iyo. Amen. Purihin ang Diyos, o mga minamahal ko. At ang sandaling ito ng panalangin ay hindi nagtatapos dito. Gusto ko ngayong magamit ng Panginoon para sagutin ka. Nakarating sa puso ng Diyos ang iyong daing at may nais siyang sabihin sa iyo. Kaya pakiusap, makinig kang mabuti. Ayos ba? Pumikit ka at buksan mo ang iyong puso. Hallelujah, aking anak. Naririnig ko ang iyong panalangin at nakikita ko ang iyong kababaang loob at pasasalamat. Alam ko na ikaw ay may limitasyon at hindi perpekto, pero naniniwala ako sa iyo at nandito ako para tulungan kang malampasan ang mga pagsubok at hamon sa iyong buhay. Pinapapatawad kita sa mga pagkakataong ikaw ay napangibabawan ng kayabangan, kapalaluan at tinrato mo ang iyong kapwa ng may kayabangan at kawalan ng paggalang. Alam ko ang laman ng iyong puso. Alam ko na hindi ka masamang tao at gusto kitang baguhin upang maging mas katulad ng aking anak, si Jesus. Gusto kitang punuin ng kabutihan, pagmamahal at hinahon. Pero para mangyari yon, kailangan mong maging handang isuko ang iyong sarili upang mamuhay ayon sa aking salita. Kung gusto mo, tutugunin ko ang iyong hiling at gagawa ko upang maging mas mabuting tao ka. Alam mo, anak ko, parang kahapon lang nang tiningnan ko si Moises at nakita ko ang isang lalaking punong-puno ng sarili, sunod sa kanyang mga kagustuhan. Mabuti ang puso niya, pero padalos-dalos at nagawa ang isang malungkot na bagay. Ako nga at binago ko ang buhay niya. At dahil sa pagbabagong yon, ang aking bayan ay naakay patungo sa lupang ipinangako ko kay Abraham. Kaya kung gusto mong maging katulad ni Moises, gagawin ko yon dahil hindi ako nagbabago. Ituturo ko sa iyo kung paano maging katulad niya at ni Jesus para makapaglingkod ka sa akin at sa kapwa. Tutulungan kitang kontrolin ang iyong dila at ang iyong ugali upang ikaw ay maging mas mapagpasensya at maunawain na tao. Tandaan mo na, sa tulong ko, lahat ay posible. Linangin mo araw-araw ang pagiging mahinahon at uunlad ka sa lahat ng bagay. Sa sandaling ito, ibinubuhos ko sa iyo at sa iyong pamilya ang aking kapayapaan. Pinagpapala ko ang iyong pagtulog ngayong gabi upang ikaw ay makatulog ng payapa at makapagpahinga na may sariwang isipan at katawan. Ako ang Panginoon na mag-aalaga sa iyo at mag-aalaga sa iyong tahanan at hindi ko hahayaang may anumang masama na mangyari sa inyo sa gabi. Mahal kita, nakmamahal Diyos.